Title, Sa Gabi ng Tadhana. Genre, Billionaire, Action, Poor, Urban. Ang kwento ay umiikot kay Anastasia Tillman, na nagmamadaling pumunta sa isang clubhouse matapos makatanggap ng distress call mula sa kanyang matalik na kaibigan, si Hailey. Gayunpaman, sa pagpasok sa madilim na silid ay naniniwala siyang may problema si Hailey, naging biktima si Anastasia ng isang malisyosong setup. Tiniis niya ang isang traumatikong karanasan kasama ang isang lalaki sa silid at kalaunan ay natuklasan niya na ang kanyang matalik na kaibigan at kapatid na babae ang nag-orkestra sa pagtataksil. Pagkatapos ng insidente, hinarap ni Anastasia sina Hailey at Erica, at napagtanto lamang nila na sinadya nila itong lokohin. Lalong tumindi ang pagkabigla at galit habang tinutuya ni Hailey si Anastasia sa pagiging mapaniwalain at inihayag ni Erica ang mga planong ilantad ang sinasabing pagkakasangkot niya sa pagbebenta ng kanyang katawan para sa pera. Tinanggihan siya ng ama ni Anastasia na si Francis, na naniniwala sa mga maling akusasyon, at siya ay pinalaya sa kanyang tahanan. Pagkalipas ng 5 taon, namumuhay ng nakapag-iisa si Anastasia, na nagkikimkim ng sama ng loob sa kanyang pamilya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nilapitan siya ng mga lalaking kumakatawan sa Presgrave Group, na naghahangad na bayaran ang utang sa kanyang namatay na ina, na nagligtas sa buhay ng kanilang young master. Gayunpaman, tinanggihan ni Anastasia ang kanilang alok, na walang gustong gawin sa kanyang nakaraan. Sabay-sabay, pabalik sa bansa, isang misteryosong lalaki na nagngangalang Young Master Elliot ang nagtuturo sa kanyang mga subordinate na hanapin si Anastasia, na nagpapahiwatig ng koneksyon sa pagitan nila. Ang salaysay ay puno ng pagtataksil, panlilinlang, at isang paghahanap para sa paghihiganti, na nagtatakda ng yugto para sa paglalakbay ni Anastasia sa pagtagumpayan ng nakaraang trauma at pagtuklas ng mga nakatagong katotohanan. Magandang araw mga idol! Kung nagustuhan ninyo ang nobelang ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin nyo lang sa akin kung gusto ninyo ituloy ang nobelang ito. Ang lahat ng kabanata ay umaabot sa 2,800 chapters. Kabanata 1: A Night of Absurdities. Anastasia, tulong. Ako ay namolest siya sa club. Ang desperado at walang magawang tunog ng boses ng kanyang matalik na kaibigan ang tanging nasa isip ni Anastasia Tillman habang nagmamadali siyang pumunta sa clubhouse. Room 808. Tumangala si Anastasia sa number plaque sa pinto ng private room. Iyon ang parehong room number na na-text sa kanya ng best friend niyang si Hailey Seymour. Nang hindi na nag-isip pa, pumasok siya sa pintuan para iligtas ang kaibigan. Nang bumukas ang pinto sa ilalim ng kanyang kamay, sinalubong siya ng kadiliman sa loob. Biglang may isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang palso at kinaladkad siya papasok sa madilim na silid, na sinundan ng isang malakas na kalabog ng sumara ang pinto. Hoy! Sino ka? At ano ang gusto mo? Napahiyaw si Anastasia, lumibot ang mga mata sa paligid habang pilit na inaalam ang paligid. Tumahimik ka, at pakikitunguhan kitang mabuti. Ang malalim at husky na boses ng isang lalaki ay nagsalita malapit sa kanyang tainga. Sa sumunod na segundo, walang humpay na inihagi si Anastasia sa sopa, at bago pa siya makatayo, isang payat at malakas na katawan ang nagpahiga sa kanya. Napahiyaw siya nang mahuli siya ng isang pares ng labi na parang peppermint. Pakiramdam ng lalaking nasa ibabaw niya ay nag-iinit sa paghawak. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang nagpaluha sa kanyang mga mata habang pilit na nilalabanan ang lalaki, ngunit sa huli, wala siyang magawa kundi tiisin ang bangis ng lalaki. Makalipas ang 1 oras, pasuray-suray na lumabas ng kwarto si Anastasia, mukhang magulo. Isang bangungot lang ang naranasan niya, ngunit hindi yun naging hadlang sa kanyang pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang matalik na kaibigan. Tatawagan pa lang sana niya ang number ni Hailey nang makita niya ang isang grupo ng mga lalaki at babae na naglalakad palabas sa gilid ng pinto. Sa ilalim ng mga ilaw, agad niyang nakilala ang 2 sa mga babae sa grupo. Ang isa ay si Hailey, ang kanyang matalik na kaibigan na sumigaw ng tulong sa telepono kanina, at ang isa ay ang kapatid na babae ni Anastasia, si Erica Tillman. Magkatabing naglakad ang 2 babae na magkadikit ang mga braso, na para bang sila ang pinakamalapit sa magkakaibigan.
Dahil sa gulat at galit ang mga katangian ni Anastasia nang makita niya ang mga ito. Tumigil ka nga dyan, Hailey. Malakas na tawag niya sa malayo habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao sa tagiliran niya. Maghanda para sa higit pang mga personalized na rekomendasyon dito na sponsor ng Discovery Feed. Nang marinig ito, umikot sina Hailey at Erica para harapin siya. Tumangala si Anastasia sa kanila, namumula ang mukha habang nagtatanong kay Hailey, bakit kayo magsisinungaling sa akin? Napangisi si Hailey. Hindi ko kasalanan na palagi kang mapaniwala, Anastasia. Nagsaya ka ba sa gigolo doon? Tanong ni Erica sa boses ng singsong, nakangiti ng masama. Noon lang napagtanto ni Anastasia na silang dalawa ang nag-set up sa kanya. Ang kailan isang pinangalagaan niya sa nakalipas na 19 na taon ay isinakripisyo na ngayon para sa kanilang kasuklam-suklam na saya. Mga ad ng pop future. Kasalukuyan, nagyayelo ang mga mata ni Hailey habang namumula, akala mo ba talaga na kaibigan mo ako, Anastasia? Naninirahan ako sa iyong anino mula nang magkakilala tayo. Naiinis ako sa iyo, at wala akong ibang gustong sirain ang mukha mo. Si Erica naman ay mabilis na sumingit sa pamamagitan ng panunuya, mayroon akong patunay na kailangan kong ipakita kay tatay na binubugaw mo ang iyong sarili. Para sa pera sa club. Hindi na magtatagal hanggang sa maitapon ka sa labas ng bahay. Kayong dalawa, galit na galit si Anastasia na umindayog. Ang kanyang katawan ay guti-guti pagkatapos ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, at ang sama-samang bigat ng pagkakanulo ng kanyang kaibigan at ang kalupitan ng kanyang kapatid ay muntik nang magpatomba sa kanya. Let's go? Hailey. Ayaw nating makitang may kasamang basura, di ba? Habang nakatali ang braso niya sa braso ni Hailey, inakay siya ni Erica patungo sa sports car na ipinarada niya sa gilid ng bangkita. Makalipas ang 3 araw, sa Tillman Residence, isang mahinang boses ng lalaki ang sumigaw sa galit, naging escort ka para sa pera dahil lang. Hindi kita papayagang pumunta sa ibang bansa para sa iyong pag-aaral. Paano ko, Francis Tillman, magkakaroon ng walang hiyang anak na tulad mo? Papa, hindi ko. Hindi mo ginawa. Ngunit ginawa mo, Anastasia. Paano ka napunta sa gayong walang kahihiyang haba? Ginutom ka ba namin, o pinagkaaitan ka ba namin ng anuman? Hindi ako makapaniwala na ibubugaw mo ang iyong sarili sa mga random na estranghero sa isang maruming clubhouse. Para sa kapakanan mo, sana ay hindi ka nagdala ng anumang sakit sa bahay na ito. Sino ang nakakaalam kung ano ang damit ng aking anak na babae at ikaw ay nakasuot ng magandang damit? Ang babae na nakasuot ng damit na nakuha mula sa iyo. Inisya niya mula sa pagkakaupo niya sa couch. Tay, hindi ko po talaga ginawa. Ako, sinubukan ni Anastasia na ipaliwanag ang sarili. Gayunpaman, ayaw ni Francis na makarinig ng isa pang salita mula sa kanya. Siya glowered at her maliciously as he snapped, still lying to me, umalis ka sa bahay na ito ngayon din. Hindi ako papayag na nasa ilalim ka ng bubong ko. Walang anak kong babae ang maaaring maging napakawalandiya. Mula ngayon, hindi nakita anak. Samantala, sa paglapag ng hagdanan, pinanood ni Erica ang eksenang ito habang nakasandal siya sa banister habang ang kanyang baba ay nakasandal sa kanyang kamay. Ang lahat ay nangyayari ng eksakto sa paraang pinlano niya. Sa loob ng ilang minuto, si Anastasia ay itataboy na sa labas ng bahay at gumala-gala na parang isang nakakalungkot na ligaw na moth. Sa ibaba ng sala, natahimik si Anastasia nang makita ang dumadagandong at dismayadong pagmumukha ng ama. Walang sabi-sabi siyang bumangon sa kanyang kinauupuan at umakyat sa hagdan para ayusin ang kanyang mga gamit. Kakaikot pa lang niya sa landing nang harangin siya ni Erica. Habang ang kanyang mga braso ay mayabang na nakakross sa harap ng kanyang dibdib, ang nakababatang babae ay nanunuya, umalis ka rito. Huwag kang magtagal na parang nakakasira ng paningin. Ang bahay na ito ay hindi na magkakaroon ng lugar para sa iyo kailanman. Tandang padamdam panipi. Naikuyom ni Anastasia ang kanyang mga kamao habang kumikinang sa natutuwang ekspresyon ni Erica. Nang makita ang puot at galit sa mga mata ni Anastasia, yumuko si Erica.
Ano, gusto mo ba akong sampelan o ano? Ibinaling niya ang kanyang pisngi sa nagngangalit na batang babae at sinabing mapang-asar, sige, kung gayon. Walang pigil, ibinaba ni Anastasia ang kanyang kamay sa mukha ni Erica, na nagresulta sa isang malakas na sampal. Isang matinis na sigaw ang pinakawala ni Erica. Sinaktan mo lang ako. Nanay, tatay, sinaktan lang ako ni Anastasia. Napaungol siya habang bumababa sa hagdan. Mabilis na hinailan ni Naomi Lowell ang kanyang anak sa kanyang mga bisig at sumigaw sa hagdanan, "How dare you strike my daughter, Anastasia? What the hell are you playing at?" Tinulyapan ni Francis ang pulang bakas sa pisngi ni Erica, at hindi na siya nadismaya pa sa buhay niya. Kailan ang aking pinakamatanda? Ang anak na babae ay naging lubhang mapanghimagsik. Tay, masakit. Humihikbi si Erica habang nakaluhod sa mga bisig ng kanyang ama, huminga ng malalim na para bang nahihirapan siya. Tuldok, umalis ka rito, Anastasia. Umungol si Francis sa hagdan. Nang makapag-impake na ng kanyang mga gamit, kinuha ni Anastasia ang kanyang pasaporte at bumaba ng hagdan. Nanlamig ang puso niya nang makita niya kung paano hawakan ng sariling ama si Erica sa mga bisig nito na parang isang bagay na mahalaga. Alam ni Anastasia noon na wala talaga siyang puwang sa puso niya. Narinig na lamang ni Francis ang panig ni Erica sa kwento sa halip na tanungin si Anastasia tungkol sa malagim na pangyayaring dinanas niya kagabi. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, ginugol niya ang kanyang mga taon sa tahanan na ito na namumuhay tulad ng isang tagalabas, dahil iniuwi ng kanyang ama ang kanyang may bahay at ang kanyang anak sa labas upang bumuo ng isang bagong pamilya. Ang mahirap na ina ni Anastasia ay hindi pa nakakaalam tungkol sa extramarital affairs ng kanyang asawa, kahit sa pagkamatay nito. Hindi na ako babalik sa lugar na ito kahit kailan. Sa loob ng bahay, pinagmamasdan ni Erica si Anastasia na kinakaladkad ang kanyang malita palabas ng pintuan, at isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas ay naalis ko na ang walang kwentang eyesore na iyon. Tuldok tuldok tuldok. Pagkalipas ng 5 taon, may kumatok sa pintuan ng isang apartment sa Dansbury. Pinag-iisipan ng babaeng nakatira sa apartment ang kanyang mga disenyo nang marinig ang katok. Medyo nataranta, lumapit siya sa pinto at malungkot na binuksan ito. Nang makita niya ang 2 lalaking Asyano na nakasot, nagtanong siya sa wikang Chinese, "Sino ka? Hinahanap? Ikaw ba si Miss Anastasia Tillman?" Tanong ng isa sa 2 lalaki sa English. "At ikaw?" Pinindot ni Anastasia. "Tinanong namin kayo. Ang iyong ina, si Amelia Chapman, ang nagligtas sa buhay ng ating young master noong araw. Nais kang makita ng matandang ginang na pinaglilingkuran namin." Kumunot ang noo niya dito, "Sino ang matandang ginang na pinaglilingkuran mo?" "Matandang ginang Presgrave," magalang na sagot ng unang lalaki. Nang marinig ito, naunawaan ni Anastasia kung ano ang nagdala sa mga lalaking ito dito ay ang babae sa likod ng Presgrave Group, ang nangungunang conglomerate sa bansa. Ilang taon na ang nakalilipas, ang ina ni Anastasia ay nagsakripisyo ng kanyang buhay upang iligtas ang matandang opisyal na si Madam Presgrave. Bilang isang dakilang opisyal na ipinagkaloob ni It's Amelia. "I'm sorry, but I don't intention to see her," sabi ni Anastasia na may pakiramdam siya na gustong suklian ng mga Presgrave ang magandang ginawa ni Amelia, ngunit wala siyang planong tanggapin ang anumang kilos nila. Isang bata at curious na boses ang tumunog mula sa isang lugar sa loob ng apartment, na nagtanong, "Mommy, sino?" Walang tao, mabilis na sagot ni Anastasia pagkatapos, humarap siya sa mga lalaki sa pintuan, paumanhin, "Pero wala talaga ako sa mood para sa mga bisita sa ngayon." Sa pamamagitan nito, isinara niya ang pinto samantala, pabalik sa bansa, isang lalaki ang nakaupo sa sopa sa loob ng bilya na nakatago sa burol. "Oo, young Master Elliot. Ang babae mula sa clubhouse 5 taon na ang nakalipas ay ibinento lang ang iyong relo sa segunda manong pamilihan. Hanapin mo siya," sabi ng lalaki sa sopa, ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. "Oo, sir." Kabanata 2 ang nakakahumaling na panlasa niya. Ang silid ay naliligo sa mainit na liwanag ng mga ilaw.
Ang lalaking nakaupo sa sopa ay walang kapintasan, ang kanyang gwapong mukha ay ang maingat na likhang sining ng langit. Nakasuot siya ng finely tailored suit na nagpatingkad sa kanyang strong silhouette. Sa kasalukuyan, ang mga mata ni Elliot Presgrave ay nagyayelo habang ang bakal na boses ng kanyang lola ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Elliot, dapat mong kunin si Anastasia Tillman bilang asawa. Siya lang ang magiging apo ko at wala nang iba sa Presgrave family. Sa ngayon, gayunpaman, ang tanging tao na iniisip ni Elliot ay ang babae na kanyang hinagi sa dilim sa lahat ng mga taon na ang nakalipas. Ang nakamamatay na gabing iyon, ang kanyang inumin ay nalagyan ng lasing at ang tanging naalala niya ay kung paanong ang babae ay walang pag-asa na humagulgol habang ito ay humihingi ng awa sa ilalim niya. Nang matapos ang lahat, tinanggal niya ang kanyang relo at idiniin ito sa kamay niya, pagkatapos ay nahimatay siya sa dilim ng silid na iyon. Fast forward sa 5 taon mamaya, hinahanap niya pa rin siya. Nitong nakaraang linggo lang nang malaman niyang ibinente nito ang kanyang relo. Sa segunda manong palengke, ngunit huli na ang balita, dahil iginiit ng kanyang lola na kumuha siya ng ibang babae para mapapangasawa. Maya-maya lang ay nagring ulit ang phone niya. Pinuhat niya ito at binati ng masama, Young Master Elliot, nahanap na namin ang babae. Ang pangalan niya ay Hailey Seymour, at siya ang personal na nagbenta ng relo. Ipadala sa akin ang kanyang address, at bibisitahin ko siya, utos ni Elliot habang kumislap ang tuwang-tuwa sa kanyang mga mata. Ang misteryosong babae mula sa gabing iyon ay sa wakas ay nakita na. Kailangan ko siyang mahanap, kahit anong mangyari. Kailangan kong bumawi sa kanya para sa mga bagay na nagawa ko noong gabing iyon. Samantala, nasa butik ng mga babae si Hailey. Kinuha niya ang butik mahigit 1 taon na ang nakalipas, ngunit ang negosyo ay patuloy na bumababa. Nagpupumilit na magbayad ng upa, sinubukan niyang makaisip ng mga paraan upang magkamot ng sapat na pera upang maubos. Tuldok. Sa wakas, nagpasya siyang subukang ibenta ang relo na hawak niya, at laking gulat niya, umabot ito ng napakalaki na presyo na 500,000. Ang relo ay hindi sa kanya, sa simula. 5 taon na ang nakalilipas, nakipag-ugnayan sa kanya ang staff ng clubhouse at sinabi sa kanya na nakuha nila ang isang relo mula sa pribadong silid, pagkatapos ay sinenyasan siyang kunin ito mula sa kanilang nawawala at natagpo ang departamento. Pagdating sa club at nakitang ito ay isang designer na relo na panlalaki, inangkin niya ito bilang kanya nang walang kahit 1 segundo ng pag-aatubili. Mula noon, ang relo ay nakalagay sa kanyang aparador hanggang sa nagpasya siyang ibenta ito sa segunda manong pamilihan noong nakaraang linggo. Sa pangunguna. Sa pagbebenta, hindi niya inaasahan na magiging magkano ang halaga ng relo, ngunit iyon ay bago siya inalok ng kahangahangang 500,000 para dito. Si Hailey ay kumikinang habang nakatitig sa dami ng pera niya sa kanyang account, at masaya niyang naisip sa sarili niya, I guess I ads by Pub Future. Maaaring mamuhay ng comfortable ng mas matagal. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanyang butik, at mabilis siyang bumangon upang salubungin ang customer. Welcome ta. She trailed off then, so stunned that she abandoned the rest of her words. Matangkad at tuwid na tumayo ang lalaking pumasok sa butik niya. Siya ay gwapo na hindi kayang unawain, at dala niya ang isang likas na maharlika. Ilang sandali pa bago natauhan si Hailey bago siya natigilan sa sinabi niya para magtanong, may hinahanap ka ba? Sir. Iyon ay isang patas na tanong, isinasaalang-alang siya ay nagpapatakbo ng isang pambabae butik. Imposibleng. Narito ang isang lalaking nakasuot ng pinong handmade suit para mag-browse sa mga damit at iba pa. Siya ay mukhang nakatayo sa 6 na talampakan 2, at hindi nagkakamali ang nangingibabaw na gilid ng kanyang presensya. Hailey Seymour. Tanong ni Elliot habang nakatitig sa kanya ang singkit nitong mga mata. Hinanap niya ang mukha nito, pilit na hinahanap ang bakas ng babae 5 taon na ang nakakaraan. Oo, ako, iyan. At ikaw ay, hindi niya lubos na natapos ang kanyang mga salita, ang kanyang faculty of speech ay nagkakagulo sa ilalim ng nagbabagang tingin ng lalaki.
Nang marinig ang sagot niya, dumukot ang lalaki sa kanyang bulsa at naglabas ng relo ng lalaki sa kanyang harapan, pagkatapos ay nagtanong sa malalim at umaalingaw-ngaw na boses, nasa iyo na ba ang relong ito sa lahat ng mga taon na ito? Napasulyap si Hailey sa relo at agad na naramdaman ang pag-urong sa sarili. Napakurap-kurap siya, nauutil siya, oo, ang relo ay akin. At ikaw yung babae sa Abyss Club 5 years ago. Yung nasa room 808. Pinindot ni Elliot, matamang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya habang nag-iisip, could she really be the girl from that night? Ang mga gulong sa isip ni Hailey ay nagsimulang umikot ng galit. Room 808 from 5 years ago. Hindi ba yun ang kwarto kung saan kami nag-set up ni Erica kay Anastasia? Bakit ba ako tinatanong ng lalaking ito tungkol sa pangyayaring iyon? Nang hindi masyadong nag-iisip tungkol dito, diretsyong sumagot siya, syempre, ako, iyon. Panatilihin ang relo na ito mula ngayon, at huwag mo nang subukang isangla muli ito. Babayaran kita sa nangyari noong gabing iyon, sabi niya habang iniaabot ang relo sa kanya. Ako si Elliot Presgrave. Tandaan mo ang pangalan ko, ha? Kulat na napatingin sa kanya si Hailey. Elliot Presgrave. As in? Ang tagapagmana ng Presgrave Corporation, ang nangungunang conglomerate. Why? Ikaw si Elliot Presgrave. Tanong niya, sa sobrang kaba ay baka matamba siya. Inabot ng lalaki sa tabi ni Elliot ang isang name card at sumingit, Miss Seymour, ito ang name card ng ating young master. Maaari mo siyang hanapin kung kailangan mo ng tulong niya sa anumang paraan. Kinuha niya ang card gamit ang isang nanginginig na kamay, at nang makita niya ang nakapangangilabot na pangalan na naka-emboss sa gintong stationery. Halos lumipad ang kanyang puso palabas sa kanyang dibdib. Kaya't ang lalaking natulog kay Anastasia 5 taon na ang nakalilipas ay hindi ang lalaking escort na inayos namin para sa kanya, ngunit ang magandang espesimen na ito na nagkataong tagapagmana ng kapalaran ng pamilya ng mga Presgrave. Sa pagmulat sa kanya ng realisasyon, inabot ni Hailey at hinawakan ang braso ni Elliot, pagkatapos ay pinilit na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang siya ay napahamak. You have to take responsibility, Elliot. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan at na-trauma pagkatapos ng gabing iyon? Dahil doon, tumingin siya sa ibaba at umiyak ng mga luha ng buwaya, humihikbi ng malungkot na parang siya ang nilabag 5 taon na ang nakakaraan. Isa lang ang nasa isip niya ngayon, ang pumasok sa posisyon ni Anastasia at angkinan ang papel ng biktima mula sa nakamamatay na gabing iyon. Siya ay nakatakda sa pagkakaroon ng responsibilidad ni Elliot upang makakuha siya ng higit pang mga benepisyo mula dito. Sa huli, umaasa siyang pakasalan ng lalaki at maging Mrs. Presgrave. Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko na akuhin ko ang responsibilidad, mataimtim na sabi ng lalaki, ang kanyang husky voice steady at panatag. Miss Seymour? Inayos ni Young Master Elliot ang isang bilya para sa iyo, at maaari kang lumipat anumang oras. Siya na ang bahala sa lahat ng kailangan mo mula ngayon. Ang personal na katulong ni Elliot, si Ray Osborne, ay tumulong ng matulungin. Sabay liwanag ng mata ni Hailey. Tuwang-tuwa siya kaya nahimite siya. Isang mundo ng kayamanan at kaakit-akit ay malapit ng mapasa kamay ko. May mga bagay na kailangan kong asikasuhin, kaya aalis na ako, sabi ni Elliot, pagkatapos na tumingin kay Hailey, tumalikod siya para umalis. Nang sumara ang pinto sa likuran niya, mahigpit na hinawakan ni Hailey ang relo. Sobrang na-overwhelm siya sa hindi inaasahang pangyayari. Kaya napaiyak siya. Magiging mayaman ako. Mayaman. Habang ipinagdiwang niya ang windfall, natagpuan niya ang kanyang sarili na umaasa na si Anastasia ay namatay sa loob ng huling 5 taon upang hindi siya lumitaw ng wala saan tulad ng roadkill. Sa understated luxury ride, naupo si Elliot sa backseat habang nakapikit. Si Hailey ba talaga ang babaeng 5 years ago? Bakit parang iba siya? O binago siya ng 5 taon? Ang mga orange na sinag ng papalubog na araw ay tumama sa bintana ng kotse at nilalaro ang mga pinate na katangian ng lalaki. Napakagwapo niya. Na mahirap paniwalaan na hindi siya isang mahalagang piraso ng sining na pag-aari sa isang museo, walang sinuman ang
Maaaring gayahin ang gayong magagandang hitsura. Siya ang tunay na kahalili ng Presgrave Group. Kinuha niya ang reins 5 taon na ang nakalilipas at inilunsad ang conglomerate sa mga bagong taas, kaya't ito ay nakoronahan sa unang lugar sa mga nangungunang kumpanya sa mundo. Sa nakamamatay na gabing iyon 5 taon na ang nakalilipas, naranasan niya ang una at tanging pagbagsak sa kanyang buhay. Ang isa sa kanyang mga karibal ay nag-spike ng kanyang inumin sa pag-asang manipulahin siya upang sirain ang kanyang sariling reputasyon. Nailigtas ni Elliot ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtakbo sa pribadong silid, ngunit nang ang epekto ng droga ay nasa kasagsagan nito, isang random na babae ang sumugod at pinaginhawa siya sa kanyang suliranin. Mula noon, ang katotohanan na siya ay nanliligaw at kinuha ang kainosentehan ng isang batang babae ay nagpapabigat sa kanyang konsensya. Natitiyak niyang malinis siya hanggang sa gabing iyon, dahil nang magising siya pagkatapos ng gawain, nakita niya sa ilalim ng mga ilaw ng pribadong silid ang mga bakas ng dugo na nabahiran sa sopa. Habang iniisip niya ang nagkalat na gulo sa pribadong silid na kasunod ng kanyang maling gawain, tumigil siya sa pagdududa sa pagkakakilanlan ni Hailey at sa kanyang impresyon sa kanya. Kailangan kong managot sa ginawa ko sa kanya. Habang nangyayari ito, si Anastasia ay nasa kanyang apartment sa isang lugar sa ibang bansa habang sinabi niya sa telepono, "Got it. Bigyan mo ako ng 3 araw na top para makabalik sa bansa at maghanda para sa kompetisyon." "Mommy, babalik na ba tayo?" Isang maliit na figure ang gumala sa gilid niya. Nakasuot siya ng blue checkered shirt at isang pares ng maong shorts. Ang kanyang mga tampok ay maisla na pin-8, kahit na parang bata. 4 lang siya o higit pa, ngunit may hindi mapag-aalinlanganang kagandahan at kagandahan sa kanyang mga galaw. Ngumiti si Anastasia at tumango. "Gusto mo bang bumalik sa akin?" Kabanata 3 Pagtanggi sa kanilang pabor. "Siyempre. Pupunta ako kahit saan ka pumunta, Mommy." Ang maliit na lalaki ay nagniningning, ang kanyang malalaking mata ay parang kumikislap na mga onyx habang ang mga ito ay lumiliko. Taga-suklay na buwan. Hindi maiwasan ni Anastasia na isipin kung gaano kaganda ang bata. Sa tuwing titingnan niya ang kanyang munting mukha, nakaramdam siya ng matinding ginhawa at pasasalamat, na para bang patuloy na namamangha kung paano niya naipanganak ang isang kaibig-ibig na maliit. "Well, then, we best pack our things now. Aalis na tayo papuntang airport bukas ng hapon." "Okay." Isang mariin na tango ang ibinigay ng maliit, pagkatapos ay pumasok sa kanyang silid upang mag-impake ng kanyang mga gamit para sa paglalakbay. Napabuntong hininga si Anastasia. Naninirahan siya sa ibang bansa simula nang palayasin siya ng kanyang ama 5 taon na ang nakalilipas. Ito ay hindi gaanong hindi niya gustong umuwi dahil wala siyang lugar dito. Hindi man lang niya sinabi sa kanyang ama pagkatapos niyang maihatid ang kanyang anak habang nasa ibang bansa, at ngayong babalik na siya sa kanyang tinubuang lupa. Para sa kanyang trabaho at karera, napagpasyahan niyang makita ang matanda. Siya pa rin ang kanyang ama, kung tutuusin. Pagkalipas ng 3 araw, gabi na sa International Airport ng Iwil ni Anastasia ang baggage cart pasulong. Nakaupo ang kanyang anak sa ibabaw ng malaking malite sa kariton, at nagtataka siyang tumingin sa paligid. Lahat ng bagay tungkol sa tinubuang bayan ni Anastasia ay tila nakapukaw ng kanyang interes, at may kakaibang kinang sa kanyang kumikinang na mga mata. Kasalukuyan, kalalabas pa lang ni Anastasia sa arrival hall nang may 2 lalaking nakasweet ang lumapit sa kanya, pagkatapos ay magalang na bumati, "Miss Tillman, pinadala kami dito ni Old Madam Presgrave, na naghanda ng masasakyan para sa iyo sa labas lang ng entrance. If you please." Kumurap-kurap siya sa kanila at napakagalang na sinabi, "I appreciate the Presgrave's kind gesture." Tuldok panipi. "Miss Presgrave? Talagang gustong makita ka ng matandang ginang," magalang na sabi ng nasa katanghaliang gulang. Alam ni Anastasia na walang masamang hangarin si Old Madam Presgrave, ngunit wala talaga siyang planong tanggapin ang mabait na pabor ng matandang ginang. "Pakisabi kay Old Madam Presgrave na tungkulin ng aking ina na iligtas ang iba, at hindi na kailangang bayaran ang gawa, kahit na hindi sa akin."
Dahil doon, pinalampas niya ang dalawang lalaki, tinulak ang kariton patungo sa labasan. Kinuha ng isa sa mga lalaki ang kanyang telepono at masunuring sinabi, "Young Master Elliot, tinanggihan ni Miss Tillman ang aming alok na kunin siya." Kasalukuyan, tatlong kumikinang na itim na Rolls-Royce na may matingkad na kulay na mga bintana na pumipigil sa pagsisikap ng sinuman na sumilip sa loob ay nakaparada sa pasukan ng paliparan. May isang lalaking nakaupo sa backseat ng Rolls-Royce sa gitna ng fleet na nanatili ang kanyang tingin sa mga pintuan ng airport, at nakita niya ang isang batang babae na itinutulak ang kanyang cart sa kanila nang itabi niya ang kanyang telepono. Naka-white blouse at plain jeans ang babae. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang batok, na nagpapakita ng isang maselang at magandang mukha. Ang kanyang balat ay alabastro, at ang kanyang kilos ay medyo maluwag habang minamaniobra niya ang kariton. Walang alinlangan, ang kanyang presensya. Sa gitna ng karamihan ay nakakasilaw. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Elliot ay nahadyap ng isang bagay, o sa halip, isang tao, ang batang lalaki na tumalon mula sa kariton ng babae. Mukha siyang nasa 4 o 5 taong gulang, at nakasuot siya ng kulay abong sweater na may joggers, ang makapal at malambot niyang buhok ay nakahampas sa kanyang noo. Maaaring siya ay bata pa, ngunit ang kanyang mga tampok ay makinis na pinate, na ginagawa siyang mas kaibig-ibig. Sa sandaling iyon, yumuko si Anastasia at tinulungan ang maliit na ituwid ang kanyang damit, hindi nagkakamali ang maamo at mapagbigay na tingin sa kanyang mga mata. Sinong bata? May asawa na ba si Anastasia? Kung ganoon, hindi ko na siya kailangang pakasalan para lang matupad ang gusto ni Lola. Dahil doon, pinagmasdan ni Elliot ang taxi na sina Anastasia at ang kanyang inaakalang anak na papalayo. Hindi nagtagal, umalis na rin ang kanyang fleet. Bahagya pa silang nakakalayo nang tumunog ang kanyang telepono. Sinulyapan niya ang caller ID at binati, "Hey, Hailey. Elliot, kailan mo ako pupuntahan? Na-miss kita." Nanginginig ang boses ni Hailey sa kabilang linya. "Medyo naging abala ako kamakailan, ngunit makikita-kita sa sandaling malaya ako," sagot niya, ang bass sa kanyang boses. "Pangako?" Masungit na tanong ni Hailey. "Oo," sagot niya na may pilit na pasensya. Samantala, sa Presgrave Residence, isang silver-haired old lady ang nakaupo sa sopa at humihigop ng tsaa nang marinig niya ang pinakabagong natuklasan ng kanyang mga subordinate. Gulat na tumangala siya habang nagtatanong, "Ano? May anak na si Anastasia? May asawa na ba siya?" Ayon sa aming pagsisiyasat, hindi nagpakita ang ama ng bata, kaya ipinapalagay namin na siya ay nagkaroon ng anak sa labas ng kasal. "Oh, ang kaawa-awang mahal na iyon. Upang maging isang nag-iisang ina sa gayong murang edad. Harriet Presgrave, kung hindi man mas kilala bilang Old Madam Presgrave, ay bumantong hininga. Nakaramdam siya ng guilt habang iniisip ang matapang na babaeng pulis na namatay matapos magtamo ng 18 saksak mula sa ruffian na nagbanta na sasaktan si Elliot noong mga nakaraang taon. Naiiyak na lamang siya dito nang isang matikas at matayog na figure ang pumasok sa sala. Si Elliot iyon, at nakabalik na siya mula sa airport. "Halika rito, Elliot," sabi ni Harriet habang sinenyasan ang kanyang apo. Agad na umupo si Elliot sa tabi niya at nagsimulang magsabi, "Lola, tinatanggihan pa ni Anastasia ang alok namin, kaya siguro ako. Nalaman ko lang na si Miss Tillman ay isang single mother na may anak sa labas. Dapat mong alagaan ang kawawang mag-ina." Si Elliot, "It's your duty." Nakanganga si Elliot sa matandang babae, natigilan sa mungkahi nito. Akala niya ay susuko na siya sa bagay na iyon, ngunit sa nangyari, mas lalo siyang naging determinado na harapin ito. "Lola, hindi ko na siya kailangang pakasalan. Maaari kaming palaging gumamit ng ibang paraan upang mabayaran ang kabutihan ng kanyang ina at makabawi sa kanya." Mahinahon niyang tugon, umaasang makikita ng kanyang lola ang kahulugan. Gayunpaman, nang marinig ito ni Harriet, tinapunan niya ito ng malamig na tingin at sinabing, hindi mangyayari iyon. Dapat mong pakasalan si Anastasia at protektahan siya at alagaan habang buhay. Napakunot ang noo ni Elliot. Hindi niya akalain na may magandang maidudulot ang walang pag-ibig na pag-aasawa, ngunit hindi niya kayang tanggihan.
Ang suhestyon ng kanyang lola dahil nakatakda siyang suklian ang sakripisyong ginawa ng ina ni Anastasia sa mga nakaraang taon. Tuldok. Ang dami ng dugo. The glorious nature of the crime. Nalungkot ang mga mata ni Harriet habang sinasabi ito. Pagkatapos, tumangala siya at tinitigan ng masama ang apo. Itinuro, ang pag-aalaga sa anak niya ang pinakamaliit na magagawa mo. Hindi mo mababayaran ang walang pag-iimbot na ginawa ng opisyal, kahit na pangalagaan mo si Anastasia ng walang hanggan. Tahimik na tumango si Elliot, sige, kukunin ko na siyang asawa. Pero may isa pang babae na hindi niya kayang bitawan, na kailangan din niyang gantihan, sabi niya, wala pa siyang planong sabihin kay Harriet ang tungkol dito, at alam niyang kahit na sabihin niya iyon, hindi ito makahahadlang sa kanya na pakasalan si Anastasia. Tuldok. Ito ay isang maliit na batang lalaki, marahil mga 3 o 4 na taong gulang. Hindi ako makapaniwalang may hamak na iniwan sila ng ganun-ganun lang. Listen to me, Elliot. Don't you dare snub that child. Naiintindihan ba iyon? Halos hindi makapaniwala si Elliot sa kanyang lola, natigilan siya habang iniisip, ito ba ay isang uri ng buy one free one deal na The Bourgeois Jewelry Atelier ay isang luma at kilalang establishmento na nakuha ng superior ni Anastasia upang mapalago ang tatak, si Anastasia, na naging pangunahing taga-disenyo ng rose na muli sa kanyang tahanan ng Queenland. Sa pamamagitan ng mga pagsasaayos na ginawa ng Bourgeois, si Anastasia ay inilagay sa isang apartment na nagdekorasyon at nag-aayos ng kanyang bagong tirahan habang ang kanyang anak ay natutulog, at sa loob ng 2 oras, ang apartment ay naging isang perpektong maaliwalas na pugad para sa mag-inang mag-asawa, ngunit siya ay pagod na pagod sa pagtulog sa kanyang anak. Ano man ang nangyari sa lungsod na ito 5 taon na ang nakakaraan ay nagmumulto pa rin sa kanya at nagpakirot sa kanyang tiyan. Ang pagtataksil ng kanyang matalik na kaibigan. Ang kasamaan ng kanyang kapatid na babae, at ang ultimatum ng kanyang ama na nagresulta sa kanyang pagkakatapon ay parang mga sugat na napakalalim para gumaling. Ito ay isang himala sa lahat na siya ay nakaligtas sa nakalipas na 5 taon. Kinailangan niyang balansehin ang pagpapalaki sa kanyang anak bilang nag-iisang ina at pagkuha ng mga kurso sa disenyo, at sa huling bahagi ng 5 taon, dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan at naging punong taga-disenyo. Nagsumikap siya ng mas mahirap kaysa sa iba, at tiyak na ipinagkaloob sa kanya ng langit ang suntok ng swerte na kailangan niya upang marating. Kung nasaan siya ngayon. Sa ngayon, mayroon siyang ipon, ang kanyang anak, at isang trabaho na nagpapahintulot sa kanyang kalayaan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinitigan ang numero ng kanyang ama. Ilang beses niyang naisip ang tawagan siya, ngunit may nag-alinlangan sa kanya. 5 taon na. Iniisip ko kung galit pa rin siya sa akin. Pagkatapos, bumantong hininga siya. Kalimutan mo na. Kabanata 4 na Don't need someone another to raise my son. Sa QR International Group, isang misteryosong acquisition team ang nakikipag-usap sa may-ari na si Jack sa conference room. Sa wakas ay pinirmahan ng huli ang kontrata ng pagkuha sa presyong 10 bilyon. Sa ngayon, walang nakakaalam na ang boss ng QR International Group ay pinalitan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumabas ng acquisition meeting room ay kinuha ang kanyang telepono at nag-ulat sa lalaki sa kabilang dulo, na nagsasabing, Young Master Elliot. Matagumpay na natapos ang pagkuha, at ikaw ay naging presidente na ng QR International Jewelry Group. Nakuha ko na, mahinang tugon ng lalaki sa kabilang dulo. Upang matupad ang kanyang pangako sa kanyang lola na ituloy si Anastasia, gumastos si Elliot ng 10 bilyon para makuha ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Tanging si Anastasia lamang ang maaaring tumanggi sa proposal ng kasal, kaya sa proseso, kailangan niyang ipakita sa kanyang lola ang kanyang ginawa. Gayunpaman, hindi alam kung mapapangasawa niya si Anastasia sa huli. Umaasa si Elliot na tatanggihan siya ni Anastasia. Pagkatapos ng lahat, ang bawat mabuting pag-aasawa ay kailangang batay sa isang pundasyon ng kapwa. Emosyonal na interes. Kung hindi, magiging walang kabuluhan ang mamuhay ng magkasama ng walang anumang pag-ibig sa relasyon. Sa puntong ito, hindi alam ni Anastasia na nagbago na ang kanyang amo.
Sa sumunod na mga araw, nakakita siya ng pribadong kindergarten para sa kanyang anak sa malapit at ipinadala ang kanyang anak doon upang malaya siyang magtrabaho. Interesado ang batang lalaki sa bagong paaralan, kaya bitbit ang isang bag sa kanyang likod, kinuha niya ang kamay ng guro at lumaktaw sa silid-aralan. Anak mo ba yan? Ang gwapo niya. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kagandang batang lalaki, gulat na komento ng isang ina. Itinikom ni Anastasia ang kanyang mga labi at ngumiti, natural na masaya siya bilang ina kapag may pumuri sa kagwapuhan ng anak. Sa Burgwa, dumating si Anastasia upang magtrabaho sa kanyang unang araw. Bilang isang taga-disenyo na ipinadala ng Departamento ng Disenyo, nasiyahan siya sa maraming perks. Halimbawa, mayroon siyang dedikadong opisina at may kakayahan siyang katulong. Bukod dito, nagdisenyo lamang siya ng mga custom na disenyo na eksklusibo para sa ilang piling at hindi para sa masa. Isa rin ito sa mga natatanging selling point ng QR International Group, bawat customer ay magkakaroon ng natatanging panghabang buhay na serbisyo sa pag-customize. Ang katulong ni Anastasia ay tinawag na Grace Ellis. Siya ay isang bata, masigla, matalino, at may kakayahang babae. Anastasia, ang kape mo. Tinala ni Grace ang kape. Salamat. Tumanggo si Anastasia. Wala pang 2 minuto, kumatok ulit si Grace sa pinto. Anastasia, sinabi ng manager na ang pagpupulong ay gaganapin sa 3 p.m. At ang boss mismo ay naroroon, kaya maghanda. Sa ganap na 3 p.m., umupo si Anastasia sa kanyang upuan sa loob ng meeting room. Maraming mahahalagang miyembro ng Burgwa sa silid, kaya tila ito ay isang malaking pulong ng kumpanya. Habang sinusuri ito ni Anastasia, hindi sinasadyang nakilala niya ang isang pares ng matatalim na mata na pagmamay-ari ng isang sexing babae sa edad na 20. Ang kanyang name tag ay nakasulat, Chief Designer Alice. Naintindihan naman agad ni Anastasia. Ang pagiging isang taga-disenyo ay siguradong napakakompetensya. Sa makatuwid, walang mga tinatawag na kaibigan sa industriyang ito kundi mga karibal lamang sa kompetisyon. Dahil nalipat siya pabalik mula sa ibang bansa, normal na sa kanya ang hindi niya gusto ng iba. Sa oras na ito, may mga yabag na nagmumula sa labas ng pinto, na para bang may mga taong dumarating. Pagkatapos ay itinulak ang pinto ng conference room. At ang unang pumasok ay isang matangkad na lalaki na may tuwid na figure na nakasuot ng maayos na suit. Mayroon siyang angular features at naglabas ng malakas na aura. Pagkapasok niya ay pumunta siya sa main chair at umupo. Nang hindi na kailangang magsalita, ipinakilala ng kanyang maringal na aura ang kanyang makapangyarihang pagkakakilanlan sa lahat. Nang makita siya ng lahat, biglang tumahimik sa ibaba ng stage. Bakit iba ang Big Boss ngayon? Nagulat at nasasabik lahat ang mga babaeng designer sa audience nang makaramdam sila ng mga paru-paro sa kanilang sikmura nang mapatingin sila sa guwapong lalaki. Si Anastasia naman, nagulat din siya. Hindi ba ang amo ng Burgwa ay nasa early 50s? Bakit napakabata ng lalaking ito? Sa oras na ito, mahinang umubo ang vice-presidente ng kumpanya na si Larry Young. Hayaan mong ipakilala ko kayong lahat kay Mr. Elliot Presgrave. Siya na ngayon ang CEO at chairman ng QR International Group. Mula ngayon, siya na ang bahala sa lahat ng mga gawain ng Burgwa. Lahat, mangyaring bigyan siya ng mainit na pagtanggap. Biglang bumantong hininga ang mga manunood. Elliot Presgrave. Bumili siya ng QR Jewelry Group. Habang ang iba ay hingal na hingal sa gulat at pagkalito, agad na iniangat ni Anastasia ang kanyang ulo at tinitigan ang lalaking pinag-uusapan, na nagkataong nakatingin din sa kanya. Si Elliot ay may isang pares ng napakalalim na mga mata na kasing talas ng sa isang agila, kaya ang iba ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan siya. Gayunpaman, may lakas ng loob si Anastasia, at malamang nahulaan niya kung bakit lumitaw ang lalaking ito dito. Hindi kaya hanggat hindi ko tinatanggap ang kabayaran ng Presgrave family, patuloy silang magpapakita sa paligid ko. Hindi ba ako naging malinaw sa sarili ko? Simulan na natin ang pulong. Ikaw ang mamumuno sa pulong, binawi ni Elliot ang kanyang tingin at sinabi kay Larry sa tabi niya. Tuwang-tuwa ang mga babaeng naruroon kaya nagniningning ang kanilang mga tingin.
Ang nilalaman ng pagpupulong ay hindi mahalaga, dahil nakatitig lang sila kay Elliot nang may pagkaakit. Ang lalaking ito ay tunay na naglabas ng walang kapantay na kataasan mula ulo hanggang paa, at siya ay napakayaman din. Kaya, siya ang lalaking pinangarap ng bawat babae sa bansa na pakasalan. Hindi rin pinakinggan ni Anastasia ang nilalaman ng pagpupulong dahil siya ay absent-minded. Nang tumangala siya paminsan-minsan, ay nakita niyang nakatingin sa kanya ang lalaki kaya hindi siya komportable. Hindi nagtagal, natuklasan ito ng lahat ng tao sa pulong. Bakit si Elliot lang ang nakatitig kay Anastasia? Dahil babata pa siya. At maganda. Biglang nagseselos ang lahat ng babae sa kanya. Tila nagalit sa kanila ang espesyal na pagtrato ni Elliot sa kanya. Gustong sumigaw ni Anastasia at pigilan si Elliot na tumingin sa kanya. Gayunpaman, tiniis niya pa rin ito. Gusto lang niyang tapusin ang meeting at umalis, at ayaw na niyang manatili sa kumpanyang ito, ngunit nang maalala niyang kakapirma pa lang niya ng 5 taong kontrata, nawalan siya ng masabi. Makalipas ang ilang oras, natapos na rin sa wakas ang pagpupulong. Si Anastasia ang unang nagmamadaling lumabas ng conference room. Bumalik siya sa opisina na nabalisa. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto ng opisina niya. Sa sandaling lumingon siya, tinulak ni Elliot ang pinto at pumasok. Kaagad, sinamon niya ito ng tingin, nakaramdam ng inis sa presensya nito. May kailangan ka ba, President Presgrave? Umupo si Anastasia sa kanyang upuan, na tila medyo naiinip, at hindi siya binigyan ng paggalang na dapat ibigay ng isa sa kanilang amo. Nang marinig iyon, hinayla ni Elliot ang upuan sa tapat ng kanyang mesa at matikas na umupo na may hangin ng pagmamataas at superiority. Pagkatapos, malamig niyang sinabi sa magnetic voice, Miss Tillman, mag-usap tayo. Trabaho ba ang pinag-uusapan natin? Nakataas na kilay na tanong ni Anastasia. Dapat mong malaman na ako ay kinidnap noong ako ay 5 taong gulang. Ang iyong ina ang nagbuwis ng kanyang buhay upang iligtas ako, at ako ay nakaligtas. Para dito, ang Presgrave family ay walang hanggang pasasalamat at nais na gantihan ka. Magsabi ka lang, at susubukan kong bigyang kasiyahan ang iyong mga kahilingan. Kalmado siyang tiningnan ni Elliot habang ipinapahayag ang kanyang iniisip. Sure enough, ginagawa niya ito para lang makaganti sa yumao kong ina. Hindi na kailangan. Iniligtas ka ng nanay ko dahil responsibilidad niya iyon bilang isang opisyal. Hindi mo ako kailangang bayaran, at hindi ko ito tatanggapin. Mariing tumanggi si Anastasia. Nabalitaan ko na may anak ka. Kung gusto mo, kaya ko siyang palakihin kasama mo at alagaan. Nagmungkahi si Elliot na singkit ang mga mata. Biglang nagangat ng ulo si Anastasia para tingnan ang lalaking katapat niya, at sa pagkakataong ito, may biglang sumagi sa isip niya. Inisip niya talaga saglit na kamukha ng lalaking ito ang kanyang anak. Magkatulad ang kanilang mukha, mata, ugali, at maging ang kanilang buhok. Kakaiba. Hindi ko kailangan ng ibang tao para palakihin ang anak ko para sa akin. Muling tumanggi si Anastasia. Chapter 5 He is her boss. Gusto ng lola ko na pakasalan kita, tapos alagaan kita ng mga anak mo habang buhay. Payag ka bang pakasalan? Ako. Prangkang sabi ni Elliot. Bagamat ang pinag-uusapan niya ay kasal, ang kanyang tingin ay walang pakialam, parang binabalikan lang niya ang isang responsibilidad. Biglang naaliw si Anastasia, hinaplos ni Anastasia ang kanyang mahabang buhok at tumingin sa lalaking kaharap. Tignan mo nga akong mabuti. Mukha ba akong hindi makapag-asawa? Napakaganda niya. Sa katunayan, ito ay hindi isang labis na pahayag upang sabihin na siya ay ganap na nakamamanghang. Miss Tillman, ayaw mo bang pakasalan ako? Kinagat ni Elliot ang gilid ng kanyang bibig at tahimik na nakahinga ng maluwag. Bagaman makapangyarihan ka at gwapo, wala akong pakialam sa iyo, buong kumpiyansa na sagot ni Anastasia. Baka sa gwapong mukha ni Elliot ang bahagyang pagkagulat. Tila hindi siya kaakit-akit sa babaeng ito. Oh well. Iyon ang eksaktong resulta na gusto ko, gayon pa man. Gaya ng gusto niya, hindi sila naaakit sa isa't isa. Sana mabisita mo ng personal ang lola ko, Miss Tillman.
Kung tutuusin, ang babaeng ito lang ang makakaila sa gusto ng kanyang lola. Dahil sa puso niya, may pananagutan din siya sa ibang babae. Nag-isip si Anastasia ng ilang segundo, pagkatapos ay nagtanong na may singkit na mga mata, talagang nakuha mo ang QR International Group. Mula ngayon, ako na ang magiging boss mo, kaya huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa iyo. Ipinahayag ni Elliot na kahit hindi niya ito mapapangasawa, aalagaan niya ito sa trabaho. Nang marinig iyon, napakurap si Anastasia. Okay, gawin na natin yan. Palm, President Presgrave. Nagulat ulit si Elliot sa sinabi niya. Kailanman ay hindi siya pinapansin ng isang babae ng tahasan. Kaya, tumayo si Elliot at umalis. Pagkatapos niyang gawin, nagpakawala ng maliit na buntong hininga si Anastasia. Biglang kumatok si Grace sa pinto at nagtanong. Anastasia, ano ang pinag-uusapan mo kay President Presgrave? Mahal na mahal ka ba niya? Tino nagsabi niyan. Sinasabi ng lahat na tinititigan kanya sa conference room, sabi ni Grace kay Anastasia sa kasalukuyang mock-atas na chismis. Nang marinig iyon ni Anastasia ay nainis siya. Mukhang nanggugulo si Elliot sa trabaho niya. Bilang isang boss, dapat siyang maging isang mabuting amo. Magtatrabaho lang siya sa ilalim niya, at hindi siya dapat magpakita sa harap niya sa hinaharap. Nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window, kinuha ni Anastasia ang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Mga ad ng Pop Future. Hello. Maaari ko bang malaman kung sino ito? Isang pamilyar na boses ang nagmula sa kabilang dulo. Uminit ang ilong ni Anastasia nang tumawag siya sa kabilang linya. Tay, ako po. Ako po si Anastasia. Anastasia, ikaw. Nasaan ka sa nakalipas na 5 taon? Hindi kita mahanap. Nagulat si Francis. Ngayong konektado na ang mag-ama, paano magtatagal ang anumang puot? Naluha ang mga mata ni Anastasia nang sabihin niya. Itay, pasensya na. Tumira ako sa ibang bansa sa lahat ng mga taon na ito, at ngayon ay muli akong nagtatrabaho sa bansa. Okay, basta babalik ka. Kailan ka uuwi? Uuwi ako sa loob ng 2 araw. Okay, as long as you are healthy and safe. Kasalanan ko ito. Dapat hindi na kita pinaalis. Kalimutan na natin ang nakaraan. Inalo siya ni Anastasia. Naranasan na niya ang lahat ng paghihirap, at ayaw na niyang isipin. Paang mga iyon. Sige, umuwi ka na agad. Napabuntong hininga si Francis. Ibinaba ni Anastasia ang telepono at huminga ng malalim. Actually, ayaw pa niyang umuwi. Tapat na iyon basta. Malusog at ligtas ang kanyang ama. Sa oras na ito, kumatok si Larry sa pinto at lumapit na may dalang kahon sa kanyang mga kamay. Anastasia, nandito ako para dalhan ka. Kulat na napatingin si Anastasia sa kahon na inilagay niya sa mesa. Ano ito? Hulaan mo. Tiningnan ni Anastasia ang kahon na may nakasulat na Cloud Residence No. 1. Parang pangalan ng isang building. Mas mabuting sabihin mo sa akin ng direkta. Ngumiti si Anastasia, ayaw niyang manghula. Ang Cloud Residence No. 1 ay isang marangyang malaking condominium unit na 370 metro kwadrado na nagkakahalaga ng 120 milyon. Ito ay isang nangungunang unit ng ari-arian na marangyang ni-renovate at pinalamutian ng marangyang dekorasyon, at handa itong manatili. Deserve mo ito. Natapos magsalita si Larry at binuksan ang box. May 6 na susi at isang door card sa loob. Kumunat ang noo ni Anastasia. Para sa akin ba ito? Anastasia, ito ay isang espesyal na perk mula kay President Presgrave. Pinalitan niya ang iyong tirahan sa Cloud Residence No. 1 unit. Hindi ka ba nagulat at nasasabik tungkol dito? Alisin mo, hindi ko kailangan. Malamig na tumanggi si Anastasia. Ayaw niyang tumanggap ng anumang pabor mula sa Presgrave family. Nang mamatay ang kanyang ina, dumaan siya sa napakasakit na pagkabata. Ang kanyang ina ay namatay sa isang marangal na kamatayan, at nawalan siya ng kanyang pinakamalapit na mahal sa buhay. Nang marinig ang kanyang pagtanggi, natulala si Larry ng ilang segundo. Tinanggihan ba niya ang gayong kamangha-manghang perk? Anastasia, hindi ka nagbibiro, di ba? Isa itong perk na para lamang sa iyo. Si Larry ay 35 taong gulang at walang asawa. Na-in-love din siya.
Sa unang tingin kay Anastasia na bata at maganda, ngunit hindi niya inaasahan na naunahan na pala si Elliot. Sabihin kay President Presgrave na hindi ko kailangan ng espesyal na pagtrato sa kumpanya. Pagkatapos magsalita ni Anastasia, itinulak niya ang kahon kay Larry at inulit ang kanyang mga salita. Alisin mo na. Huwag mong gawin sa akin ito. Paano ko sasabihin sa kanya? Tanggapin mo na lang. Nakita ni Larry na interesado si Elliot kay Anastasia. Gayunpaman, mariin pa ring sinabi ni Anastasia, ibalik mo ito. Hindi ko talaga kailangan ito. Salamat. Nang makita ni Larry na seryoso siya, kinailangan niyang kunin ang kahon. Sa sandaling ito, si Elliot ay hindi bumalik upang magtrabaho sa kanyang kumpanya na Dominion Corporation, ngunit nagsimulang magtrabaho sa pangunahing opisina ng Bergua sa halip. President Presgrave, hindi ito tatanggapin ni Anastasia kahit ano pa ang sabihin ko, walang magawang ulat ni Larry. Well, madilim ang mga mata ni Elliot. Inasahan na niya ito, ngunit mas mabuti kung mabayaran niya ang kanyang utang sa pamamagitan ng material na mga bagay upang hindi na niya itali ang sarili kay Anastasia sa pamamagitan ng kasal. Sa Tillman Residence, kababalik lang ni Francis. Tumingin siya sa asawang nanunood ng TV sa sofa, pagkatapos ay masayang bumantong hininga at sinabing, Naomi, nakatanggap ako ng tawag ngayon. Hulaan mo kung sino iyon. WHO. Napatingin sa kanya si Naomi. Si Anastasia iyon. Siya ay nakatira sa ibang bansa sa lahat ng mga taon na ito. Hindi nakakagulat na hindi ko siya makontak. Masayang sabi ni Francis. Hindi niya namalaya na biglang nagbago ang ekspresyon ng asawa, at mas lalong lumaki ang hinanakit sa mga mata nito. Bakit mo pa? Siya iniisip. Pinahiya ka niya noon, kaya huwag mo na siyang babalikan dito sa bahay. Naomi, matagal na akong nag-iisip, at pakiramdam ko hindi siya ganoong klase ng tao. Dapat may hindi pagkakaunawaan, at kahit papaano, napakaraming taon na ang lumipas. Hayaan mo na lang. Anong hindi pagkakaunawaan? Kinuna ng litrato ni Erica ang kanyang madalas na pagpunta sa ganoong klaseng lugar sa kalagitnaan ng gabi. Matibay ang ebidensya. Hindi talaga inaasahan ni Naomi na babalik ngayon si Anastasia na pinalayas. Napansin ba niya ang pag-unlad ng aming kumpanya at bumalik upang makipagkumpetensya para sa mga ari-arian ng pamilya? Ang lahat ng ito ay pag-aari ng aking anak na babae. Malapit na ang patay kong katawan para makuha ni Anastasia ang kanyang mga kamay dito. Nang makitang hindi natutuwa ang asawa, hindi na nagsalita si Francis at umakyat na siya, medyo pagod. Pagkatapos, dali-daling kinuha ni Naomi ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang anak. Hoy, nanay! Erica, hulaan mo kung sino ang bumalik. WHO. Nakipag-ugnayan ang maliit na bitik na si Anastasia sa tatay mo ngayon. Bumalik na siya. Ano? Paano pa siya makakabalik? Siguro nagustuhan niya ang mga ari-arian ng aming pamilya at gusto niyang bumalik para sa isang piraso ng pie. Kapag kasama ako dito, hindi man lang niya ito gagawin. Malamig na umungol si Naomi, puno ng pait ang mukha. Nagawa ko siyang itaboy 5 taon na ang nakakaraan, kaya kahit bumalik siya, maaari ko pa rin siyang itaboy muli. Malaki rin ang tiwala ni Erica dito. Kabanata 6 na napahiya sa harap niya sa sandaling ito, si Erica, na nasa isang spa club, ay agad na nakipag-ugnayan kay Hailey matapos ibaba ang tawag ng kanyang ina. Noon, nagsama-sama sila para mawala ang virginity ni Anastasia at pagkatapos ay pinaalis siya ng bahay. Ngayon sila ni Hailey ay naging matalik na magkaibigan, ngunit sa nakalipas na 2 linggo, si Hailey ay nawalan ng komunikasyon sa kanya, at ang tindahan ni Hailey ay sarado din. Kaya naman, hindi alam ni Erica ang ginagawa ni Hailey. Maya-maya ay dumating ang boses ni Hailey sa telepono. Hello, Erica. Hailey, anong ginagawa mo kanina? Bakit sarado ang tindahan mo? Oh, naglalakbay ako. May problema ba? Hailey, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang masamang balita. Nakabalik na si Anastasia sa bansa. Sa isang marangyang bilya, si Hailey, na nasayahan sa serbisyo ng isang katulong sa sofa, ay labis na natakot kaya ibinaba niya ito. Telepono.
Mabilis niya itong kinuha, huminga ng malalim, saka kinakabahang nagtanong, kailan pa siya bumalik? Bakit siya bumalik? Bakit ka ba kinakabahan? Natatakot ka pa rin sa kanya. Wala, nagtatanong lang ako. Sinabi sa akin ng tatay ko. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya, ngunit sigurado akong babalik siya ngayon para ipaglaban ang mga ari-arian ng pamilya sa akin, at baka magdulot din siya ng problema sa iyo. Isang flash ng bisyo ang kumislap sa mga mata ni Hailey nang marinig niya iyon. Bakit hindi namatay si Anastasia sa ibang bansa? Sa ganoong paraan, hindi na kailangang magpanik. Lahat ng tinatamasa ngayon ni Hailey ay pasasalamat sa kanya. Hindi niya kailanman ipaalam kay Elliot ang katotohanan hanggat siya ay nabubuhay. Hindi ko kayang ipaalam sa kanya na si Anastasia iyon noon. Ads by Pop Future. Erica, natatakot din ako na gumanti siya sa akin. Maaari mo bang sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa kanya sa hinaharap? Mas magiging handa ako, sabi ni Hailey kay Erica. Sagot ni Erica, okay, we will deal with her together in the future. Pagkababa ng telepono ay kinagat ni Hailey ang kanyang labi. Nasanay na siyang pretuhin na parang isang mayamang binibini, at tanging ang pinakamaganda sa lahat ang mayroon siya. Para makabawi sa kanya, binigay ni Elliot ang lahat ng gusto niya. Lalong naging matako si Hailey, higit pa sa material na kabayaran ang gusto niya. Sa katunayan, gusto niyang maging asawa ni Elliot. Ito ay dapat na ang pinakamasayang bagay sa mundo na maging babae ng isang lalaki tulad ni Elliot. Sa makatuwid, hinding-hindi niya papayagan si Anastasia na guluhin ang kanyang mga plano. Kahit si Erica ay hindi alam. Kung hindi, magsaselo si Erica sa kanya at ilantad siya. Dahil dito, dapat na alam niya ang lahat ng bagay tungkol kay Anastasia, at pinakamahusay na humanap ng paraan para mawala siya sa mundong ito. Sa 5 p.m., dumating si Anastasia sa kindergarten sa oras upang kunin ang kanyang anak. Masayang nagpaalam ang bata sa guro at tumakbo papunta sa kanya. Mommy, kamusta ang school? Ang galing. Gusto ako ng guro, at gusto rin ako ng mga kaklase ko, masayang ulat ng batang lalaki. Paano kung may pansit tayo sa gabi? Okay. Napakaswerte ni Anastasia na nagsilang ng isang batang may tulad na malaanghel na karakter. Mula noong sanggol pa lamang siya, hindi niya hinayaang mag-alala ito sa kanya. Hindi siya mapili sa pagkain, maganda ang personalidad niya, at mabait at mapagmahal na bata. Pagkatapos nilang mamili sa supermarket ay umuwi na sila para magluto ng hapunan. Nakipaglaro ang batang lalaki sa Lego habang nagluluto si Anastasia ng hapunan para sa dalawa. Sa oras na iyon, ang maliit na apartment ay puno ng init at coziness. Mommy, naging maayos ba ang trabaho ngayon? Nag-aalalang tanong ng batang lalaki. Ads by Pop Future. Oo, naging maayos. Kinagat ni Anastasia ang kanyang mga labi at ngumiti. Sa harap ng kanyang anak, hindi siya nagreklamo tungkol sa buhay o trabaho. Mahirap man ang buhay, matamis ang ngiti ng kanyang anak at kayang lunasan ang lahat ng kalungkutan. Jared, okay lang ba kung isama kita sa lolo mo sa loob ng 2 araw? Tanong ni Anastasia sa anak. Okay, gusto din talagang makita si lolo. Ang maliit na batang lalaki ay kumurap sa kanyang mga mata sa pag-asa. Nang marinig iyon, nakaramdam si Anastasia na komplikado dahil alam niyang tiyak na hindi tatanggapin ni Naomi at ng kanyang anak si Jared. Hindi rin niya ipaalam kay Erica na ipinaglihi ang kanyang anak nang hindi sinasadyang mawala ang kanyang virginity 5 taon na ang nakararaan, at binalak niyang sabihin sa kanyang ama na ipinaglihi niya ang anak sa lalaking mahal niya. Sa gabi, natulog si Anastasia kasama ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Ang liwanag ng buwan mula sa labas ng bintana ay sumikat, at ang mag-ina ay nakatulog ng magkasama. Kinaumagahan, pagkatapos na ihatid ang kanyang anak, sumakay si Anastasia ng taxi papunta sa kumpanya. Ang Bergwa ay matatagpuan sa isang 8 palapag na gusali sa sentro ng lungsod, na medyo hindi mahalata dahil sa mas matataas na skyscraper sa tabi nito. Gayunpaman, ang tatak na ito ay nakakuha ng katanyagan sa bansa. Ngayong nakuha na ito ng QR, ang halaga nito sa merkado ay pinahusay din.
Dahil dito, makalipas ang isang buwan, inanyayahan si Bergua na lumahok sa isang lokal na eksibisyon ng alahas. Ilang serye na idinisenyo ni Anastasia ang napili upang maipakita sa eksibisyon, na isa ring mabisang paraan para sa mga layunin ng pagbabrand. Maya-maya, bumaba si Anastasia sa taxi. Dahil medyo huli na siyang bumili ng almusal, binayaran niya ang pamasahe sa taxi habang kinakagat ang tinapay na hawak niya, pagkatapos ay mabilis siyang naglakad patungo sa bulwagan. Nang pumasok si Jared sa paaralan sa 8:30 AM, siya ay medyo nagmamadali para sa trabaho sa 9 AM. Sa pasukan sa elevator, sinubukan ni Anastasia ang kanyang makakaya upang tapusin ang kanyang almusal bago pumasok sa opisina, dahil hindi nararapat na pumasok habang kumakain. Kaya, napuno niya ang kanyang bibig ng huling malaking subo ng tinapay. Habang ngumunguya siya na nakaumbok ang pisngi, bumukas ang pinto ng elevator, at biglang bumungad sa kanyang mga mata ang isang gwapo at mature na figure. Nininigas sa loob ng ilang segundo, nilunok niya ang tinapay ng may kahirapan at pumasok ng napakaganda hanggat maaari. Morning, bati ni Elliot sa mahina at magnetic na boses. Umaga. Sumagot si Anastasia, at sa sumunod na segundo, nagulat siya sa sarili niyang biglaang pagsinok. Habang sinisinok, naramdaman ni Anastasia na namula ang kanyang mukha nang muntik na siyang masakaw sa kanyang tinapay. Ang mas nakakaalarma ay ang elevator ay may mga salamin sa paligid. Ngayon, wala na siyang mapagtatagwa ng kanyang kahihiyan. Tinakpan niya ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang katawan ay nagprotesta na siya ay kumain ng masyadong mabilis, at dumating ang isa pang hindi masyadong eleganteng sinok. Bumaba ang malalim na tingin ni Elliot sa kanyang mukha sa pamamagitan ng salamin habang pinagmamasdan ang awkward na kilos ni Anastasia. Sa wakas, pagdating nila sa 6th floor, sumiksik si Anastasia sa elevator nang bumukas ang mga pinto. Nakaramdam siya ng sobrang hiya na gusto niyang maghukay ng butas at ibaon ang sarili. Ang kalmadong ekspresyon ni Elliot sa kanyang gwapong mukha ay tila pumutok, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang madilim na mga mata. Ang babaeng ito ay hindi maipaliwanag na kawili-wili. Bumalik si Anastasia sa opisina at mabilis na uminom ng ilang higop ng tubig upang gamutin ang kanyang mga sinok, ngunit hindi na maibabalik ang nakakahiyang eksena. Hindi siya magiging ganito kahihiyan kung ibang lalaki iyon, pero kailangan lang ay si Elliot. Siguradong pinagtatawanan niya ako. 10:30 AM. Anastasia, may department meeting ngayon. Sumagot si Anastasia, nakuha ko. Sa meeting room, nakaupo sa isang gilid ng conference room ang department director, si Felicia Evans. Mayroon siyang 8 designer sa ilalim niya, kabilang si Anastasia. Sandali lang. Malapit nang dumating si President Presgrave. Uminom ng tubig si Felicia at kinakabahan na nagkibit-balikat. Sinong mag-aakala na sa isang departmental meeting ay kasangkot din ang big boss? Nakaka-stress ito. Anastasia, kilala mo ba si President Presgrave noon pa? Tiningnan ni Alice si Anastasia ng makahulugan. Agad naman itong itinanggi ni Anastasia. Hindi ko ginawa. Kung gayon, bakit patuloy kang tinatitigan kahapon ni Pangulong Presgrave? Tanong ng isa pang babaeng designer na hindi nasisiyahan. Dapat mong tanungin ito kay Pangulong Presgrave, magalang na tugon ni Anastasia. Ang trabaho ay trabaho, at ang kumpanya ay hindi isang lugar para umibig sa iyo, ni isang lugar para puntahan ang pinto sa likod. Mas mabuting tandaan mo itong mabuti. Mariing tinitigan ni Felicia ang kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos, sumulyap si Alice kay Anastasia. Sa kanyang mga mata, si Anastasia ay isang taong gustong akitin si Elliot upang makakuha ng mataas na kamay. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng opisina, at pumasok ang isang kahangahangang figure. Magiliw na pumasok si Elliot, pagkatapos ay umupo sa unahan ng mesa. Iisipin ng sino mang makakita sa taong ito na hindi patas ang Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng kayamanan na makakatumba sa kayamanan ng gobyerno, isang magandang mukha na hinahangaan ng lahat ng nilalang, isang perpektong figure tulad ng Diyos ng araw na si Apollo, isang matikas at prinsipeng ugali, at ang maringal na aura ng isang emperador, novel drama. Nabuhay ang lalaking ito para sambahin at sambahin siya ng mga babae.
Maging si Felicia ay nagmamadaling ginulo ang kanyang buhok habang inilalabas ang kanyang malambing at pagkababaeng ugali. Bagamat 35 taong gulang na siya, pangarap pa rin niyang makapag-asawa ng mayaman. Magsimula na tayo. Ang mababa at kaakit-akit na boses ay tila malamig. Kabanata 7 ang planong Haley. Agad na umubo si Felicia. Okay, ang paksa ng pagpupulong ngayon ay ang kompetisyon na ating nilalahukan. Una, binabati kita sa dalawang shortlisted na designer, sina Alice at Anastasia. Umangat ang ulo ni Anastasia at sinalubong ang mapanuksong tingin ni Alice. Kung manalo siya sa pagkakataong ito, bibigyan siya ng kumpanya ng malaking bonus. Kaya naman, magkaribal sila. Agad na sinuri ni Felicia ang sitwasyon ng kompetisyong ito. Bilang isang makaranasang taga-disenyo, lubos siyang kumpiyansa sa kanyang trabaho. Habang nakatitig si Anastasia sa mesa, bigla siyang nakaramdam ng mga mata sa kanya. Sa paghusga sa direksyon, walang alinlangan na kay Elliot iyon. Napakalaya na ba talaga ng lalaking ito? Bakit buong araw niya akong tinititigan? Ang ina ni Anastasia ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanya. Sa totoo lang, ayaw talaga siyang makita ni Anastasia. Bagamat 5 taong gulang pa lamang siya noon, at hindi niya ito masisisi, mayroon pa rin siyang hinanakit sa kanyang puso. Anastasia, sabihin mo sa akin ang iyong opinyon. Bigla siyang hinarap ni Felicia. Kanina lang nagde-daydream si Anastasia, at ngayon ay wala siyang ideya sa sinasabi ni Felicia. Itinaas niya ang ulo niya at nalilitong tumingin kay Felicia. Aling aspeto ang tinutukoy mo? Novel drama. Agad namang namutla ang mukha ni Felicia. How dare someone daydream sa meeting ko? Anastasia, bagamat isa kang taga-disenyo na ipinadala mula sa punong tanggapan, hindi ka dapat masyadong mayabang at hindi ako pinapansin. Hindi ka nakinig sa sinabi kanina, di ba? Si Felicia ay isang malupit na babae at gustong turuan ng leksyon si Anastasia. Napatingin ang ibang mga designer kay Anastasia na parang pinagmamasdan siyang gumagawa ng kalokohan, habang medyo mainit din ang mukha ni Anastasia. Habang hindi niya alam ang sasabihin, isang mahinang boses ng lalaki ang narinig niya. Sabihin sa akin kung ano ang natatanging selling point ng iyong disenyo. May paalala si Elliot sa kanya. Pagdating sa kanyang trabaho, agad na naging confident si Anastasia. Ang trabaho ko ngayon ay gumagamit ng platinum, na siyang pinakaangkop na material para sa mga inlay, kasama ang rhodium at palladium. Ang kislap, tigas, at tibay nito ay napakahusay, at ito rin ay isang bihirang material. Ito ay may superior na konotasyon, hindi madaling bumaba ang halaga, ito ay garantisadong hindi magbabago ng kulay, ito ay may magandang katatagan, at ito ay angkop para sa aking target na koleksyon at mga layunin na mangolekta ng mga tao. Nang matapos magsalita si Anastasia ay bigla niyang nahuli ang matalim na tingin ng lalaki sa kanyang kaharap, at agad niya itong iniwasan. Ads by Pop Future. In short, mahal. Gumisi si Alice. Hindi ako katulad mo, tumuon sa mga elemento ng fashion. Sa ngayon, ang mga uso ay dumarating at lumalabas, isipin na ang aking trabaho ay mas angkop para sa merkado. Kinagat ni Anastasia ang kanyang mga labi at ngumiti. Ang bawat isa sa aming trabaho ay may sariling selling point. Hindi nagtagal, natapos din sa wakas ang pagpupulong. Dumating lamang si Elliot upang makinig at hindi masyadong nagpahayag ng kanyang opinyon. Okay, tapos na ang meeting, anunsyo ni Felicia. Anastasia, stay here. Baka umalis yung iba, biglang sabi ni Elliot. Hihigop na sana si Anastasia ng tubig para basain ang lalamunan ng halos mabulunan siya sa narinig. Agad siyang napalibutan ng mga nakakainggit at maput na tingin, lalo na si Alice, na masama ang tingin sa kanya na para bang naakit niya si Elliot sa ilang maruming paraan. Nawalan din ng salita si Anastasia. Hindi ba nakikita ng lalaking ito ang sitwasyon ko sa kumpanya? Niloloko ako ng ibang tao, at kailangan pa niyang magpaypay ng chismis sa paggawa nito. Pagkaalis ng lahat, sumando si Anastasia sa kanyang upuan at malamig na sinabi, may kailangan ka ba, Pangulong Presgrave? Bakit hindi mo tinanggap ang bahay, ibinigay sa iyo kahapon? Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata at tinitigan siya. Bakit dapat? Sinabi na, hindi tatanggap ng anumang pagbabayad mula sa Presgraves.
Muling idiniin ni Anastasia. Dapat mong isipin ang iyong anak. Ang lugar na pinili ay may magagandang pasilidad na maaaring suportahan siya. May mas magandang kindergarten para sa mga elite sa komunidad. Ito ay mas ligtas at mas angkop para sa iyo na manirahan kasama ang iyong anak. Iniwan ni Elliot ang kanyang katayuan bilang isang superior president at naging isang tindera. Ang kanyang sinabi ay lubhang kaakit-akit para kay Anastasia dahil, bilang isang ina, ito ang kanyang pinakamalaking hangarin na mabigyan ang kanyang anak ng pinakamahusay na edukasyon at kapaligiran. Hindi na kailangan, maibibigay sa anak ko ang pinakamahusay. Hindi sumang-ayon si Anastasia. Para sa isang negosyanteng tulad niya, hindi niya maisip na ang pinakamahalagang bagay ay hindi material na kayamanan kundi emosyonal na pagsasama. Hanggat ang kanyang anak ay kasama niya, kahit na siya ay namuhay sa mas mababa sa mga stellar na kondisyon, siya ay magiging mas masaya. Nakasimangot na tinitigan ni Elliot ang walang awa na babae at nakaramdam ng problema. Sa hinaharap, kung hindi ito para sa layunin ng trabaho, mangyaring huwag mo akong hanapin muli. Pagkatapos magsalita ni Anastasia, kinuha niya ang kanyang mga dokumento, pagkatapos ay tumayo at umalis. Sa hapon, nakatanggap si Anastasia ng tawag mula sa kanyang ama, na hiniling sa kanya na umuwi para sa hapunan bukas. Gusto rin daw niya itong makita. Kaya, pumayag siya, na iniisip na kailangan niyang umuwi para bisitahin. Ads by Pop Future. Sa opisina ng presidente, magandang umupo si Elliot sa kanyang upuan, nakikinig sa ulat ng trabaho ng katulong sa tabi niya. Tingnan mo ang impormasyon tungkol sa ama ng anak ni Anastasia para sa akin. Dahil ang material na kabayaran ay hindi napahanga kay Anastasia, si Elliot ay maaari lamang magsimula sa ibang mga lugar. Napakabuti. Agad na umalis si Ray para mag-imbestiga. Sa sandaling ito, nagring ang telepono ni Elliot, kaya kinuha niya ito at nakitang galing iyon kay Hailey. Hello? Malumanay niyang sagot hanggat maaari. Elliot, busy ka ba sa trabaho? Pwede bang makisabay ka sa hapunan ngayong gabi? Sige, magpapabook ako ng restaurant. Pumayag naman si Elliot. Kung gayon, hihintayin kong sunduin mo ako. Excited si Hailey. Oo naman. Ibinaba ni Elliot ang telepono habang ang mukha ni Hailey ang lumitaw sa kanyang isipan. For some reason, walang naramdaman si Hailey na katulad ng babae mula sa araw na iyon sa kanya. Malabo niyang naalala ang babae noong gabing iyon. Ang kanyang mga labi ay hindi kapani-pani walang malambot, at ang kanyang katawan ay may mahinang bango. Bagamat umiyak siya sa buong proseso, nakakaakit ang boses niya, habang medyo matalas ang boses ni Hailey. Dahil 5 taon na ang lumipas, sino man ay makakaranas ng makabuluhang pagbabago. Kaya, gusto lang ni Elliot na makabawi sa kanya. Kung tutuusin, ang ginawa niya noong gabing iyon ay nagdulot ng hindi maibabalik na pinsala sa buhay niya. At fine dining restaurant, dumating si Hailey sa isang bagong damit na Chanel, dressing to the nines. Gamit ang mga mamahaling cosmetics at husay ng isang makeup artist, pinaganda niya ang kanyang medyo katamtamang hitsura, ngunit hindi pa rin siya gaanong kapansin-pansin. Siya ay kabilang sa kategorya ng isang karaniwang magandang babae. Hindi siya pangit, pero hindi rin siya kahanga-hanga. Gayunpaman, ngayong gabi, siya ang pinaka-nakakainggit na babae sa buong restaurant. Nakaupo sa tapat niya ang isang top-level na lalaki na gwapo, elegante, kaakit-akit, at naglalabas ng regal aura. Elliot, cheers! Nagkusa si Hailey na itaas ang kanyang baso at buong pananabik na tumingin sa lalaking katapat niya. Bagamat halos 3 linggo na niya itong kakilala, sibil at magalang ang pakikitungo ni Elliot sa kanya. Gayunpaman, higit pa riyan ang gusto ni Hailey, dahil gusto niya maging asawa niya ang puso, katawan, at kalaunan. Ngayon, dahil nakuha niya ang atensyon nito at lahat ng ibinigay nito sa kanya, talagang takot siyang mawala ang lahat. Natuwa siya sa pagiging mayaman. Ang gusto niya ay maibibigay sa kanya sa susunod na segundo. Ang kanyang mga paboritong bagong damit na Chanel ay maaaring ihatid ng direkta sa kanyang pintuan para mapagpilian niya. Kung gusto niya ng isang partikular na bag, makakakuha siya ng isa sa bawat available na kulay. Kung gusto niya ng brilyante na alahas, ang kailangan lang niyang gawin ay piliin ang paborito niya.
Ang pakiramdam na ito ay parang lumulutang sa mga ulap, at hindi na nais ni Hailey na mahulog muli sa lupa habang siya ay nabubuhay. Kabanata 8 Pag-uwi sa kanyang anak. Gayunpaman, masama ang pakiramdam ni Hailey na biglang uuwi si Anastasia at malalaman ang katotohanan tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Kung nangyari iyon, mawawala sa kanya ang lahat at mapipilitin siyang mamuhay tulad ng dati. Sa pag-iisip noon, sinabi niya sa sarili na hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kaya naman, nang ihatid siya ni Elliot pabalik sa mansyon pagkatapos ng hapunan, malumanay na pinapasok ni Hailey ang lalaki sa bahay. Elliot, gusto mo bang pumasok sa loob at uminom ng tsaa? No thanks, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Pero natatakot akong mag-isa, gusto mo akong samahan. Agad na sinubukang paglaruan ni Hailey ang pakikiramay ng lalaki sa pamamagitan ng pagpapanggap na natatakot. Kukunin ko si Natasha para samahan ka. Inabot ni Elliot ang kanyang cellphone. Hindi. Pakiusap. Kumpanya mo lang ang gusto. Pero, may gagawin talaga sa trabaho. Sa susunod, siguro. Marahang tumingin sa kanya si Elliot. Magpahinga ka na. Magandang gabi. Nadismaya si Hailey nang marinig ang sagot ng lalaki, ngunit ang maamong ugali ng lalaki ay nag-udyok sa kanya na ihinto ang pagpipilit ng mapang-akit habang siya ay mapait na tumango. Sige na. Nakatutok ang mata sa kotse ni Elliot, napakagatlabi siya habang umaasang nasa yakap siya ng lalaki, sumumpo, gagawin ko siyang lalaki balang araw. Ako ang magiging babae na kinaiinggitan ng bawat babae. Samantala, nagpa siya si Anastasia na gugulin ang kanyang magandang araw sa pag-inspection sa ilang outlet kasama si Felicia. Sa mabilis na paglipas ng oras, tinawag niya itong isang araw at umalis sa trabaho ng mas maaga kaysa karaniwan, bandang 4:30 p.m., sa pag-aakalang gusto niyang iuwi ang kanyang anak upang makita ang kanyang ama. Sa kabilang banda, espesyal na ipinaalam ni Francis sa kusinero sa Tillman residence na maghanda ng hapunan para sa pagdating ni Anastasia, ngunit tiniyak ni Naomi na ang kusinero ay naghahanda lamang ng mga paboritong lutuin ng kanyang anak, at hindi na inisip si Anastasia. Hindi nagtagal, lumapit ang kasambahay at nagtanong, Madam, sabi ni Old Master Tillman na ang hipon ay paborito niyang Mistress Anastasia, kaya naman sinabihan niya akong bumili. Sigurado ka bang ayaw mo akong magluto? Siyempre hindi. Sige lutuin mo ang mga hipon, pero siguraduhing maanghang ang lasa nito na gusto ng bitik na hindi niya ito kainin, sagot ni Naomi. Sa sandaling gawin ng dalaga ang sinabi sa kanya, si Naomi ay naiwang galit na iniisip ang balak ni Anastasia na umuwi. Sa kaibuturan niya, hindi niya maiwasang isipin na si Anastasia ay bumalik para sa isang piraso ng malaking pay ngayong si Francis at ang kanyang kumpanya ay mahusay na gumagana na sila ay nagkamal ng isang kayamanan sa bilyon. Hanggat ako ay nasa pamilyang ito, makakalimutan ni Anastasia ang kanyang bahagi ng mana. Nay, alam mo bang babalik si Anastasia para sa hapunan? Si Erica ay pumasok sa pinto sa pagkabigo. Tumango si Naomi. Pinipilit ng tatay mo na samahan niya kami sa hapunan, at wala siyang masabi tungkol dito. 5 taon na ang nakalipas, magtaka kung kumusta na siya ngayon. Napaawang ang labi ni Erica. Gaano na kaya ang buhay niya? Hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral sa universidad nang umalis siya sa edad na 19. The way she eat, she must be back for the inheritance because she's been struggling to find ends meet. Napaungol si Naomi dahil sa kawalan ng kasiyahan. Hindi mo hahayaang kunin niya ang akin, inay, pagmamayari ang lahat ng pag-aari ni Itay, matapang na sabi ni Erica, na para bang siya ang nararapat na tagapagmana ng mana ng kanyang ama. Ads by Pop Future. Siyempre, wala siyang kinalaman sa mana, mariing sagot ni Naomi. Sige, magbe-makeup ako at isusuot ko ang bago kong damit. Si Erica ay umakyat sa itaas nang matapos niya ang kanyang mga salita, iniisip na dapat niyang ipakita kay Anastasia na ang kanyang lugar sa Tillman family ay hindi mapapalitan. Sa kabilang banda, sumakay si Anastasia ng taxi at papunta sa Tillman residence kasama ang kanyang anak habang tinuturuan ang huli kung ano ang gagawin mamaya. Mabuti na lang at matalinong bata ang kanyang anak na naunawaan ang sinabi sa kanya ni Anastasia na nakakatunaw ng puso kaya agad niya itong niyakap at hinalikan.
Iyan ang aking mahal na bata. Sa kaibuturan, nakiramay siya sa sarili niyang anak, na iniisip na baka iba ang pakikitungo nito kung ipanganak ito sa ibang pamilya. Kasabay nito, nakita niyang kabalintunaan para sa kanyang presensya na tretuhin sa hindi kanais-nais na paraan sa bahay ng kanyang ama. Samantala, si Francis ay nagkataong nasa pintuan niya. Mas maaga siyang umalis sa kanyang opisina kaysa sa karaniwan niyang ginagawa dahil hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang anak, na 5 taon nang wala sa kanya. Maya-maya, may nakita siyang taxi na paparating sa direksyon niya at naglakad palapit dito nang huminto ang sasakyan. Pagkatapos, lumabas sa sasakyan ang isang babae na may slim figure, at siya pala si Anastasia. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang batang lalaki na sumulpot mula sa likod ni Anastasia at tuluyang natulala sa kanyang nakita. Paano na ang aking anak na babae ay may isang maliit na batang lalaki na mukhang siya ay 4 o 5 taong gulang kasama niya? Siya ba, hindi maiwasan ni Francis na magulat sa nakita. Samantala, tumingin si Anastasia sa kanyang ama, na pagtanto kung gaano kalaki ang edad niya pagkatapos ng 5 taon. Dahil doon, nagsimula siyang magkaintindihan tungkol sa nangyari noon habang sinisisi ang sarili dahil sa hindi niya pakikipag-ugnayan kay Francis sa nakalipas na 5 taon. Bumalik ako, Dad. Hinawakan ni Anastasia ang kamay ng anak at naglakad palapit kay Francis. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang anak at sinabing, Jared, batiin mo ang iyong lolo. Lolo. Tumangala si Jared at tinawag si Francis. Lolo. Nagulat si Francis nang marinig niya ang boses ng bata, nakatingin kay Jared nang may pagtataka. This is my apo. May anak ka na. Oo, tatay. Jared ang pangalan niya, at 3.5 taong gulang siya. Tumanggi si Anastasia na sabihin kay Francis ang aktwal na edad ng kanyang anak dahil ayaw niyang magdedos ang kanyang ama nang ipanganak niya si Jared. 3.5 taong gulang, at ganito na siya katangkad. Hindi makapaniwala si Francis na mayroon na siyang gwapong apo. Oo, napangiti si Anastasia. Ano ang tungkol sa ama ng iyong anak? Tanong ni Francis. Hindi ko siya tumira mula noong ipinanganak si Jared, sagot ni Anastasia. Ads by Pop Future. Oo, kasama ko lang si nanay palagi, lolo, dagdag ng bata. Napuno ng luha ang mga mata ni Francis nang mapagtantong wala siyang nagawa para tulungan ang kanyang anak na palakihin ang apo. Ako ay isang kakilakilabot na lolo. Mas masahol pa, pinalayas ang sarili kong anak sa bahay 5 taon na ang nakararaan. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ang lahat, Anastasia. Patawarin mo ako. Sigurado akong babayaran kita. Si Francis ay nalulula sa sarili niyang kasalanan. Hindi na kailangan. Si Jared ay namamahala ng maayos ng mag-isa. Ayaw ni Anastasia na mabigatan siya ng kasalanan ng kanyang ama. Pumasok ka. Hayaan mong yakapin kita, aking sinta Jared. Yumuko si Francis at niyakap si Jared, sa pag-aakalang pinakain ng husto ang bata dahil sa matibay nitong pangangatawan. Maliban dito, ipinagmamalaki niya kung gaano kaganda ang sariling apo, dahil sa tingin niya, si Jared ang pinakagwapong bata na nakita niya. Sa sandaling pumasok si Anastasia sa parlor kasama ang kanyang ama, nakita ni Naomi ang kanyang asawa na karga-karga ang isang bata sa kanyang mga bisig at nagtanong. Sorpresa, sino ang bata na iyon, Hobby? Naomi, ito ang anak ni Anastasia. Nanganak siya nang siya ay nakatira sa ibang bansa. Masayang ginawa ni Francis ang anunsyo, na ipinakita ang kanyang tuwa sa pagdating ng kanyang apo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pinakamalaking pinagsisisihan ay ang hindi pagkakaroon ng isang anak na lalaki, bagaman hindi siya partikular na tungkol sa pagkakaroon nito. Kaya naman, itinuring niya ang anak ng kanyang anak na parang sa kanya dahil si Jared ay inapo pa rin ng kanyang kadugo. Ano? Natigilan si Naomi nang malaman na ang bata ay anak ni Anastasia. Nanay. Malamig na bati ni Anastasia kay Naomi. Nako, mahal. Hindi namin alam na nanay ka na pagkatapos ng 5 taon. Bakit wala kang sinabi sa amin? Nagkunwaring ipinakita ni Naomi ang kanyang pag-aalala, sa pag-aakalang ito ay isang kinakailangang hakbang na gawin kahit sa harap ng kanyang asawa. Sino ang ama? Bakit wala siya dito? Naomi, si Anastasia ang nagpapalaki sa bata mag-isa.
Mabilis na pinaalalahanan siya ni Francis na itigil na ang pagtatanong ng mga hindi kinakailangang tanong, novel drama. Sa sandaling iyon, naisip kaagad ni Naomi na gagamitin ni Anastasia ang kanyang anak para kunin ang mas malaking bahagi ng mana, na itinuturing silang dalawa na mas malaking banta, nang mapansin niya kung gaano kamahal ni Francis ang bata. Oh, isang solong ina. Nakakaantig at marangal. Sabi ni Naomi na may sarcastic na tono. Tila naramdaman ng bata ang ipinahihiwatig ng tono ni Naomi, tumingin ang bata sa babae at nagtanong, "Sino ka?" Nagtatakang tumingin si Naomi sa bata at sinabing, "Batiin mo ang iyong lola." Sabi ng nanay ko, "Matagal nang namatay ang lola ko, kaya kamusta na lola ko?" Tanong ng bata, ang kanyang kainosentehan at kadalisayan ay hindi direktang nagsasabi ng masamang intensyon ni Naomi. Oh gosh, tingnan mo ang batang ito. Ang bastos niya. Anastasia, kung hindi mo siya tinuturuan ng asal, paano mo aasahan na mabubuhay siya ng desente paglaki niya? Inis na tanong ni Naomi sa pagpapalaki kay Anastasia. Ang pag-uugali ng anak ko ay wala sa iyo. Tumayo si Anastasia para sa kanyang anak. Kabanata 9 na salungatan sa mana. Alam ang mahirap na kasaysayan sa pagitan ng mga babae, pinandilatan ni Francis si Naomi at tinuruan siya. Kakadating lang ni Anastasia at ng kanyang anak, kaya hindi mo na kailangang maging sarcastic. Magkaroon ka ng maayos sa kanya, di ba? Sino ang bata, Mom? Lumabas si Erica sa hagdanan at naging curious siya nang makita ang kanyang ama na may kalong-kalong anak. Ingatan mo ang iyong bibig. Ito ang iyong pamangkin na ipinanganak ng iyong kapatid noong siya ay nakatira sa ibang bansa, malungkot na sagot ni Naomi. Agad na dilat ang mga mata ni Erica. Ano? Pagkatapos ay naglakad siya pababa ng hagdan at palapit kay Anastasia. Bakit hindi mo ipinaalam sa amin ang tungkol sa anak mo? Anong problema? Hindi siya nakikita. Paano mo nasabi ang ganyan, Erica? Si Jared ay bahagi na ng ating pamilya ngayon, kaya gusto mong bawiin ang iyong mga sinabi. Malungkot na pinandilatan ni Francis ang ginang. Napansin ni Naomi ang reaksyon ng kanyang asawa at agad na nagtanim ng matinding sama ng loob kay Anastasia, nahirapan siyang paniwalaan na nagbago ang ugali niya kay Erica nang dahil lang kay Jared. Di Dad? Ipinapakita ko lang ang concern ko sa kanya. Mapait na tumayo si Erica para sa sarili. Halika dito. Isasama kita sa garden para mamasyal. Gustong makipag-bonding ni Francis kay Jared. Pagkaalis ni Francis kasama si Jared, nilapitan ni Erica si Anastasia with a glacial smile. Nakipagrelasyon ka sa isang lalaking may asawa at isinilang mo ang anak sa labas, hindi ba? Habang puno ng puot ang mga mata ni Anastasia, hindi niya makakalimutan ang ginawa sa kanya nina Erica at Hailey noon. For that, she told herself na hinding-hindi niya mapapatawad ang dalawa dahil sa ginawa nila sa kanya. Hindi sa iyo ang negosyo ko, malamig na sagot ni Anastasia. Sa ilang kadahilanan, nagsimulang isipin ni Erica na naging mas maganda si Anastasia nang ang huli ay nagbigay ng mas nangingibabaw na aura ngayon, kumpara sa kung sino siya 5 taon na ang nakakaraan. Sa sandaling iyon, mas lalo siyang nakaramdam ng inggit sa kagandahan ni Anastasia. Akala niya ay wala ng ibang haad lang matapos umalis ang una sa Tillman family, nagulat na lamang siya sa kanyang maputing balat, hubog na figure, at kalmadong kilos nang muli silang magkita. Lalaki, hindi man lang siya mukhang nanganak kanina. Anastasia, hindi mo alam kung ano ang balak mong bumalik dito, ngunit babalaan ka, kalimutan mo ang anumang kalokohang ideya na nasa isip mo. Ang pamilyang ito ay walang kinalaman sa iyo, pananakot ni Naomi sa kanya. Ads by Pop Future. Anastasia glacially chuckled at nagtanong, bakit hindi? Noong unang itayo ng aking ama ang kanyang kumpanya, ang aking mga lolo't lola ay namuhunan din dito, ngunit pareho kayong may pisngi na kunin ang lahat ng walang ginagawa. Ikaw. Alamin ang iyong lugar, Anastasia, itinaboy ka mula sa Tillman family 5 taon na ang nakakaraan, at ay maaaring gawin muli ang parehong bagay. Sinubukan ni Erica na takutin si Anastasia. Ang tatay ko lang ang nag-iisang tao na bumalik sa pamilyang ito na walang kinalaman sa inyong dalawa. Higit pa rito, magagawa ng tatay ko ang lahat ng gusto niya sa kanyang mana, na, muli, wala sa iyong pag-aalala.
Pinabulaanan ni Anastasia sina Erica at Naomi, pinagtatawanan silang dalawa. Speaking of that, huwag mo bang isipin na mas malaking bahagi ng mana ang makukuha mo sa anak mo? Nagngagat ang ngipin ni Naomi, novel drama. Buhay pa ang tatay ko at malayo pa ang mararating sa buhay niya, pero pareho kayong hindi tumitigil sa pag-uusap tungkol sa mana niya. Gusto mo bang mawala siya? Kung ganoon nga, sisiguraduhin kung mahaba ang buhay niya para makalimutan ninyong pareho ang pagmamana ng kanyang kapalaran. Malamig na sagot ni Anastasia, alam niyang pera lang ng ama ang mahal nina Erica at Naomi kaysa sa lalaki mismo. Ikaw. Natigilan si Naomi ngunit agad ding nagsalita para iligtas ang sarili sa kahihiyan. Siya ang asawa ko, kaya syempre, gusto ko siyang mabuhay ng matagal. Mabilis na ipinagtanggol ni Erica ang kanyang ina. Anong pinagsasabi mo, Anastasia? Mahal ng nanay ko ang tatay ko. Gayunpaman, inabot ni Anastasia ang kanyang telepono at umupo sa sopa, tumanggi na aliwin ang mag-ina. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang dalaga sa paghahain ng mga ulam habang si Francis naman ay naghanda ng 2 pang ulam na hindi maanghang para sa apo. Nang makita iyon, nasangga sina Naomi at Erica dahil kitang-kita nila sa mga mata ni Francis na nagsisimula ng mabawi ni Anastasia ang kanyang pabor sa kanyang anak. Ano ang iyong trabaho, Anastasia? Curious na tanong ni Francis habang kumakain, nag-aral ng disenyo ng alahas noong, ay nakatira sa ibang bansa, at isa na akong designer sa Burgua. Hindi masama. Ang Burgua ay isang malaking pangalan. Pinuri ni Francis si Anastasia. Naghahanap din ako ng trabaho, Dad. Kasalukuyan akong nag-i-interview bilang isang modelo ng auto salon. Desperadong ipinakilala ni Erica ang kanyang trabaho sa kanyang ama. Anong klaseng trabaho yan? Buti pa umalis ka na bago mo pa ako mapahiya. Sinaman ng tingin ni Francis si Erica, binigyan siya ng isang mahigpit na tingin. Ads by Pop Future. Hobby. Nagsasaya lang si Erica habang sinusuri ang mga pagkakataon sa paligid niya. Sigurado akong pupunta siya sa kumpanya mo sa hinaharap. Agad na tumayo si Naomi para sa kanyang anak. Anong magagawa niya sa kumpanya ko? Isang receptionist. Malamig na ungol ni Francis. Sa kabilang banda, si Erica ay nagtanim ng matinding sama ng loob kay Anastasia, na sinisisi siya sa hindi direktang paglalantad ng kanyang mga pagkukulang. Lolo, ang nanay ko ay isang kahangahangang designer. Nakibahagi pa siya sa International Jewelry Design Competition, masayang sabi ni Jared. Napangiti si Francis sa sinabi ng bata. Talaga, ang galing. Jared, bibigyan kita ng regalo mamayang hapon, kaya sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Okay. Sure. Salamat, Lolo. Magalang na ipinahayag ng batang lalaki ang kanyang pasasalamat. Habang natutuwa si Anastasia na mahal ng kanyang ama si Jared sa kabila ng kanyang sorpresa, lalo pang naiinis sina Naomi at Erica sa presensya ng bata, sa pag-aakalang isa itong mapanlinlang na batang lalaki na dapat nilang ingatan, sa kabila ng kanyang murang edad. Pagkatapos kumain, dinala sila ni Francis sa pinakamalapit na shopping mall, kung saan binilhan niya ang apo ng mga mamahaling regalo, kabilang ang mga robot na laruan at Lego. Kahit libo-libo ang halaga nito, hindi siya nagdalawang isip na bayaran ang mga ito. Tama na, Dad. Huwag mo siyang i-spoil. Mabilis na sinubukan ni Anastasia na pigilan ang kanyang ama. Sige, iyon lang para sa araw na ito. Bibili ulit ako ng iba sa kanya sa loob ng ilang araw. Nakaramdam pa rin ng pananibik si Francis na ipakita ang kanyang mabuting pananampalataya. Ayos lang, Lolo, hindi na kailangan ng mga laruan dahil marami na ito. Mature na sagot ng bata, na lalong lumaki kay Francis habang hinahaplos ng huli ang ulo ng bata. Nang matapos sila sa kanilang pamimili, pinasakay ni Francis ang kanyang anak at apo pabalik sa kanilang apartment. Sa sandaling nakita niya ang gusali, nagsimula siyang mag-isip na oras na para makabawi siya kay Anastasia dahil malaki ang kinita sa kanya ng kumpanya nitong mga nakaraang taon. Matapos makita ang kanyang ama, niyakap ni Anastasia si Jared. Jared, mukhang mahal na mahal ka ng lolo mo, katulad din niya, masayang sabi ni Jared sa wipeout. Mommy, pwede mo bang sabihin kung nasaan si Daddy?
Napatigil si Anastasia sa harap ng hindi maiiwasang tanong na alam niyang itatanong ni Jared. Pagkatapos ay tinitigin siya nito ng seryoso at sinabing, "Hindi ko alam kung nasaan siya, Jared. Sa katunayan, maaaring hindi na natin siya makikita muli, ngunit gayon paman, pangako nasa tabi mo ako, mahal kita, darling." Tumango si Jared at itinaas sa ere ang kanyang Lego. "Sige, maglalaro ako ngayon." "Sige." Tumango si Anastasia, pinapanood ang kanyang anak na binubuksan ang kanyang mga bagong laruan habang nawawala ang sarili sa kanyang mga iniisip. Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi mahirap hanapin ang ama ng kanyang anak dahil sigurado siyang sina Erica at Hailey ang sagot dyan. Kung tutuusin, naniniwala siyang niloko siya ng mga ito para matulog sa isang gigolo, ngunit dahil doon, nanumpa siyang hinding-hindi niya ipaalam sa anak ang nakakahiyang propesyon ng kanyang ama. Ayos lang. Mahalin mo si Jared, at sapat na iyon para sa aming dalawa. Ngayong gusto na rin siya ng tatay ko, kunwari wala nang iba pang makakapagpasaya sa buhay ko kundi kung paano ang mga bagay sa puntong ito. Kabanata 10 Hailey's Probe. Sa galit at inis, naisip agad ni Erica si Hailey, na sa tingin niya ay ang tanging taong makakatulong sa kanyang balak laban kay Anastasia. Kaya naman, nakipag-ugnayan siya sa kanya para makipagkita sa kanya sa isang kafe. Pagdating ni Hailey, mukhang nakasuot siya ng hindi mahalata. Gaya ng karaniwang ginagawa niya, naglakad siya papunta kay Erica at umupo sa tapat niya. "Sabi mo umalis ka para magbakasyon. Saan ka nagpunta?" Curious na tanong ni Erica. It was just a short trip around the city for a few days. After all, needed a break? Panik na sagot ni Hailey dahil ayaw niyang malaman ni Erica na namumuhay siya na parang isang mayamang babae kamakailan. "Paano ang tindahan mo? Hindi ka ba babalik sa negosyo?" "No. Hindi maganda ang takbo ng shop kanina, kaya napagpasyahan kong magpahinga." Nagpakitang walang pakialam si Hailey sa kabila ng nakababahalang sitwasyon sa kanyang negosyo. Tumango naman si Erica. "Alam mo ba? Nagalit si Anastasia sa aking ina at sa aking mga nerbiyos ngayon. Siya ay bumalik, ngunit hindi lang iyon dahil siya ay isang ina na ngayon ng isang hindi lehitimong anak na lalaki." Natigilan si Hailey nang marinig iyon, hinawakan niya ang kamay ni Erica habang nag-aalalang nagtatanong, "Anong sabi mo? May anak na siya?" Nang mapansin ang dramatikong reaksyon ng kaibigan, tumigil si Erica ng ilang segundo at inaliw ang una. Ang batang iyon ay ang kanyang illegitimate son. Nag-aalala ka ba na dadalhin niya ang lalaking ginawa natin sa isang gabing stand at susundan tayo? Relax, walang mangyayari. Ano ang hitsura ng bata? Ilang taon na siya. Lalong naging sensitibo si Hailey, iniisip na kailangan niyang malaman ang lahat tungkol kay Anastasia. Sa kaibuturan niya, hindi niya maiwasang magtaka kung kay Elliot ba ang anak ni Anastasia. "Nabalitaan mula sa aking ama na ang bata ay 3.5 taong gulang, at ang ama ay malamang na nakasama niya noong siya ay nakatira sa ibang bansa," malungkot na sagot ni Erica. 3.5 taong gulang. Maingat na kinakalkula ni Hailey ang oras at napag-alaman na hindi kay Elliot ang bata, na agad na nakahinga ng maluwag. One night stand lang niya si Elliot. Naku, hindi posible na mabuntis siya ng ganoon kadali sa isang gabi lang. Sa pag-iisip na iyon, binigay ni Hailey ang kanyang pag-uusisa at malamang na nagtanong pa kay Erica tungkol kay Anastasia. Kamusta na siya ngayon? Saan siya nagtatrabaho? Siya ngayon ay isang taga-disenyo sa Bergwa, ngunit ano ang malaking bagay doon? Siya ay isang ordinaryong taga-disenyo lamang. Mukhang hindi masaya si Erica. Kasabay nito, ibinahagi ni Hailey ang paghamak na mayroon si Erica kay Anastasia, na ipinahayag kung ano ang nasa isip niya. Well, dapat aminin na siya ay palaging may talento sa pagguhit, ngunit hindi man lang siya nakapagtapos sa isang unibersidad, kaya hanggang saan ang kanyang mararating sa kanyang karera bilang isang taga-disenyo. Exactly. She is just a phony who is trying to act smart, yet she manages to get my father's favor. Besides that, kahit ang tulala niyang anak ay alam kung paano pasayahin ang tatay ko. Bullshit. Wala nang pakialam si Erica sa kanyang kagandahang asal habang umaarte siya sa kanyang masungit na ina.
Samantala, si Hailey, na mas tuso at matalino, ay nag-alok sa kanya ng payo. You know what, Erica? Dapat mong itaboy siya sa bahay at marahil kahit sa labas ng bansang ito dahil hindi mo siya gusto masyado. Kailangan mong alisin ang iyong mga mata, pagkatapos ng lahat. Iyon din ang nasa isip ko. Pagdating ng panahon, sisiguraduhin kung wala na siya. Naikuyom ni Erica ang kanyang mga kamao at sumumpa sa sarili. Gayunpaman, hindi alam ni Erica na walang ibang gusto si Hailey kundi si Anastasia na mawala ng tuluyan dahil iyon ang tanging paraan para patuloy niyang masiyahan sa kanyang mayaman na buhay at sa pabor ni Elliot. Biglang hinayla si Erica sa kwintas na suot ni Hailey. Hailey, anong brand ng necklace na suot mo? Ang ganda-ganda. Napangiti si Hailey sa kanyang kwintas. Nako, peke lang iyon na binili sa segunda manong nagbebenta. Dahil alam niya ang pinansyal na background ni Hailey, walang nakitang mali si Erica sa kanyang kakulangan sa kakayahang bumili ng tunay na kwintas. Gayunpaman, ang kwintas na suot ni Hailey ay, sa katunayan, isang produkto na nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon sa ilalim ng QR Jewelry Group. Hindi na kailangang sabihin, wala siyang ideya kung sino ang nagdisenyo ng kwintas. Nang marinig ang mga reklamo at pag-ungol ni Erica, hindi napigilan ni Hailey na tumingin sa oras dahil sa kanyang facial appointment. Kung tutuusin, masyado siyang nahuhumaling na makuha ang puso ni Elliot kaya gusto pa niyang magpaplastikan para magmukhang mas maganda. Dahil sa pagod na natatabunan ni Anastasia mula pa noong bata pa sila, gustong-gusto ni Hailey na halikan ang kanyang ordinaryong anyo ng palm. Makalipas ang 3 araw, bandang 5 AM, na naginip si Hailey kung saan nakita niyang kinikilala ni Elliot si Anastasia nang harapin niya ito. Dahil doon, malupit siyang pinalaya sa mansyon at nakalimutan habang pinapanood si Anastasia na inaalis ang lahat ng mayroon sa kanya. Hindi. Please. Hindi. Napaupo ng tuwid si Hailey sa takot na puno ng pawis ang mukha habang galit na pinagmamasdan ang paligid hanggang sa napagtanto niyang panaginip lang pala. Dahil sa takot sa surreal na bangungot, naunawaan ni Hailey na hindi na niya makukuha muli ang ibinigay sa kanya ni Elliot kapag nawala ang lahat sa kanya. Habang ang kanyang kasakiman sa kayamanan ay nangunguna sa kanya, ang kanyang pagkahumaling sa kasalukuyang kaginhawaan ng kanyang buhay ay hindi namamalayan. Hindi dapat mawala ang mayroon ngayon. Hindi dapat. Hindi nagtagal, inihagis niya ang kanyang unan sa lupa, na para bang si Anastasia iyon. Bakit hindi ka patay, Anastasia? Bakit hindi ka patay? Magpapatunay lang na banta sa akin si Anastasia hanggat humihinga pa siya. Biglang dumilat si Hailey at napagtantong kailangan niyang makipagkita kay Anastasia dahil gusto niyang malaman kung alam ba ng huli ang mga nangyayari noon. Higit sa lahat, gusto niyang malaman kung alam ni Anastasia na ginugol niya ang gabi sa pagtulog kasama si Elliot. Kung alam ni Anastasia ang nangyayari, hulaan, dapat gumawa ng isang bagay upang maiwasan ang pinakamasamang mangyari. Sa kabila ng pag-iisip noon, sigurado si Hailey na hindi na matindaan ni Elliot kung sino ang nakatulugan niya noong gabing iyon dahil ang relo lang ang clue niya bago niya napagdesisyonan na si Hailey ang hinahanap niya. Gayunpaman, mabilis siyang nag-alala sa isa pang posibilidad nang isipin niya kung ano ang mangyayari kung makikilala ni Anastasia si Elliot. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa gabing iyon, ngunit walang sinasabi na anumang salita na sinabi nila sa kanilang pag-uusap ay maaaring mag-jogging ng kanilang memorya at tulungan silang makilala ang isa't isa. Sa sobrang takot at pagkabalisa, nagpasya si Hailey na gumapang mula sa kanyang kama at magbihis dahil gusto niyang makilala si Anastasia sa burgwa para malaman kung gaano niya kakilala. Samantala, si Anastasia ay patungo sa kanyang opisina pagkatapos ihatid ang kanyang anak sa paaralan ng madaling araw. Pagkatapos, abala siya sa isang pulong tungkol sa paglulunsad ng bagong produkto ng kumpanya, kung saan nais ni Felicia na ang lahat ay magsumite ng higit sa 10 panukala sa pagtatapos ng buwan. Nang makaalis ang lahat sa silid ng pagpupulong, sinadyang bumangga ni Alice si Anastasia at ginulo siya. Nabalitaan ko na itinaas ni President Presgrave ang reward sa 1 milyon, kaya dapat mong malaman na, ay hindi mo matatalo, Anastasia. Sa sandaling iyon, natigilan si Anastasia sa biglaang pang-aasar ni Alice, na nagpaisip sa kanya kung ano ang balak ni Elliot sa 1 milyong pabuya.
Sa paano man, naramdaman niya na sinusubukan ni Elliot na makagambala sa kompetisyon, isinasaalang-alang ang kanyang kapangyarihan at katayuan. Is this guy trying to give me 1 million like that? Hindi pwede. Ang pagiging patas ang pinakamahalagang bagay sa kompetisyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang huling bagay, ang gusto ay maging kampyon sa isang rigged competition na inayos niya. Habang bumalik si Anastasia sa kanyang opisina na may masalimuot na emosyon, lumapit si Grace na may dalang tasa ng kape at sinabing, Miss Tillman, may bisita ka, novel drama. Isang bisita. Sino? Nasa lounge siya ngayon. Baka, dapat ihatid siya dito, sagot ni Grace. Oo naman. Walang ideya si Anastasia kung sino ang bisita, kaya nagpasya siyang maghintay at alamin. Hindi nagtagal, isang katok sa pinto ang narinig ilang sandali bago binuksan ni Grace ang pinto na may silhouette na lumabas mula sa kanyang likuran. Bagamat 5 taon na ang nakalipas mula noong nakababahalang pangyayaring iyon, si Anastasia ay agad na napuno ng puot at sama ng loob. Sa sandaling isara ni Grace ang pinto sa likod niya at umalis, si Anastasia glacially nagtanong, ang lakas ng loob mong dumaan. Iniangat ni Hailey ang kanyang mga labi. Nabalitaan kong nagtatrabaho ka sa lugar na ito, at dahil nagkataon na nasa malapit, naisip ko, dapat na dumaan upang bumisita. Naiinis ka sa akin. Naikuyong ni Anastasia ang kanyang panga, pinipigilan ang galit na pagpupumilit na bigyan ng isang sampal sa mukha ang ginang. Naiinis ka. Anong meron? Hindi ka ba nakontento sa gigolo na nakasama mo noong gabing iyon? Pinili mo ang pinakagwapo para sayo. Ngumiti ng malungkot si Hailey. Don't tell me na aalala mo pa ang mukha ng lalaki. Tumahimik ka. Nanginginig si Anastasia mula ulo hanggang paa sa galit. Makikilala mo ba ang lalaki kung nakatayo siya sa harap mo? Patuloy na nagtatanong si Hailey.